Isang magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa bawat kwentong ating binibigyang buhay. Para sa araw na ito, isang kwento ng pag-ibig, pagkakataon at mga lihim ng nakaraan ng ating pagsasaluhan. Ihanda ang inyong mga sarili sa isang kwentong tiyak na pupukaw sa inyong mga puso. Mag-relax, makinig at samahan ninyo ko sa pagsisimula ng kapanapanabik na paglalakbay na ito. Sa ilalim ng marangyang liwanag ng mga kristal na chandelier, ang bulwagan ay puno ng ingay ng mga maririwasa at kilalang tao sa lipunan. Ngunit sa likod ng saradong pinto ng engrandeng suite, may isang pusong unti-unting nadudurog sa bawat segundong lumilipas. Isang araw na lang bago ang tinaguri ang Wedding of the Year, ang kasalang yayanig sa mundo ng negosyo at alta lipunan, ang pag-iisang dibdib ni Ethan Montenegro at Sofia Reyes. Si Ethan ang nag-iisang tagapagmana at ang matikas, malamig, ngunit napakatalinong CEO ng Montenegro Hotels. Si Sofia naman ang kahangahangang event planner na kilala hindi lang dahil sa kanyang angking ganda, kundi sa kanyang perpektong talento sa pag-oorganisa ng mga mararangyang okasyon. Sila ang tinuturing ng lahat na perfect couple. Isang perpektong bukas ang naghihintay sa kanila. Habang maingat at masigasig na tinututukan ni Sofia ang huling detalye ng mga bulaklak at dekorasyon para sa kanyang sariling kasal, isang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang konsentrasyon. Isang courier ang pumasok, may bitbit na isang misteryosong brown envelope. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala, tanging pangalan lamang niya ang naroon. Sa pag-aakalang isa lang tong huling sandaling pagbati o regalo mula sa isang kliyente, dahan-dahan niya tong binuksan. Ngunit sa paghila niya sa mga laman nito, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa malamig na sahig. Ang mga litratong naroon hindi malabong gawa-gawa lamang, napakalinaw ng bawat kuha. Si Ethan, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at puso, ay may kayakap at matinding kahalikang babae sa loob ng isang madilim at pribadong hotel suite. Hindi lang yon, kasama sa mga larawan ng isang pregnancy test na nagpapakita ng dalawang pulang guhit at isang maikling liham na may nakasulat na mga salita na tila sumaksak ng paulit-ulit sa kanyang dibdib. Congratulations, magiging ama na si Ethan, pero hindi sa magiging asawa niya. Nangatal ang buong katawan ni Sofia, ang hanging nilalanghap niya tila naging lason. Sa kabila ng matinding sakit at ang lumalabas na luha sa kanyang mga mata, hinawakan niya ang kanyang telepono. Paulit-ulit niyang tinawagan ang numero ni Ethan. Isang ring, dalawang ring, hanggang sa mapunta sa voicemail. Hindi sumasagot. Sa bawat hindi nito pagtugon unti-unti, pinapatay ang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Ang hindi alam ni Sofia sa mga sandaling yon, ang lalaking tinatawagan niya ay nakikipagbuno sa kamatayan. Papunta na si Ethan sa kinaroroonan ni Sofia upang linawin ang isang mahalagang bagay at ipaliwanag ang mga kakaibang pangyayari nang biglang mawala ng kontrol ang kanyang mamahaling sasakyan. Sinabotahe ang preno nito. Sa isang iglap, isang naglalakihang truck ang sumalubong sa kanya sa madilim na highway. Ang malakas sa salpukan ang naging dahilan upang tumagilid at mayani ang sasakyan ni Ethan. Nakaligtas siya sa tiyak na kamatayan, ngunit ang kanyang katawan ay nagtamo ng matitinding pinsala at siya ay nawala ng malay. Dinala siya sa isang eksklusibong ospital habang siya ay walang kamalay-malay sa ICU. Isang marangyang babae ang dumating at nagpakilala sa mga doktor at sa pamilya Montenegro bilang fiancé ni Ethan, si Victoria Villanueva, ang anak ng pinakamalaking business partner ng pamilya Montenegro. Isang babaeng mayaman, makapangyarihan at may maitim na lihim. Nang sa wakas ay magising si Ethan, matapos ang ilang oras ng operasyon, ang mukha ni Victoria ang una niyang nakita. Lito at nanghihina, ang pangalan kaagad ni Sofia ang hinanap ng kanyang mga labi. Ngunit malamig nang umiti si Victoria, hinawakan ang kamay ni Ethan at sinabi, "Umalis na si Sofia, Ethan. Ayaw ka na niyang makita." Nung malaman niyang nangyari, siya mismo nagkansela ng kasal at lumipad palayo. Iniwan ka na niya.
Sa kabilang dako naman ng lungsod, habang umiiyak si Sofia sa loob ng isang abandonadong silid, isang lalaking nagpakilala na tauhan ng pamilya Montenegro ang lumapit sa kanya at nag-iwan ng mga salita na sumira sa kanyang tiwala. Nasa ospital na si Ethan ngayon, kasama ng tunay niyang mahal, si Victoria. Pinili ka lamang niyang maging pampublikong nobya para sa imahe ng kumpanya. Huwag ka nang umasa. Ang dobleng hagupit ng pagtataksil at kasinungalingan ang labis na nagpabagsak kay Sofia. Ang araw ng kasal na dapat ay pinakamasasayang yugto ng kanyang buhay, naging isang pangarap na naglahong parang bula. Kinabukasan, ang simbahan ay napuno ng bulong-bulungan. Hindi sumipot si Sofia Reyes. Si Ethan naman, sa kabila ng mga benda sa kanyang katawan at matinding sakit ng mga sugat, pinilit na bumangon mula sa ospital. Pumasok siya sa may simbahan na may hawak na tungkod. Umaasang lahat ng sinabi ni Victoria ay isang masamang panaginip lamang. Ngunit, sinalubong lamang siya ng malamig at walang taong altar. Wala na roon si Sofia. Nakaalis na ito. Baon ang sugat ng kahapon. Lumipas pa ang 5 mahahabang taon. Ang 5 taon na yon ang nagpabago sa takbo ng kanilang mga mundo. Si Sofia ay hindi lang basta umalis. Umalis siya na may dalang isang malaking regalo mula sa tadhana na hindi alam ng sino man. Naging isang matatag at mapagmahal na single mother na siya sa 4 na 5 taong gulang na mga anak. Ang kanyang quadruplets na sina Emma, Ella, Erin at Elise. 4 na babaeng batang magkakamukha ngunit may magkakaibang kulit at bibong personalidad. Hindi kailanman nalaman ni Ethan na buntis si Sofia ng araw na magkahiwalay sila. Dahil sa hirap ng buhay at pangangailangan na itaguyod ang pagpapalaki sa 4 na bata, nagsumikap si Sofia na ibalik ang kanyang propesyon. Ang kanyang galing ay hindi nawala, kaya naman tinanggap niya isang napakalaking proyekto. Ang maging chief event organizer para sa grand reopening ng pinakamalaki at pinakamarangyang luxury hotel sa bansa, ang mismong flagship hotel ng mga Montenegro. Hindi niya alam kung sino ang kasalukuyang namumuno rito, dahil ang tanging nasa isip niya ay ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Dumating ang araw ng unang pagpupulong. Hawak ang kanyang mga dokumento at portfolio, huminga ng malalim si Sofia bago pumasok sa malaking conference room ng hotel. Ang silid ay napakalamig, formal, pinaliligiran ng mga glass wall na tanawang buong lungsod. Pagkabukas ng pinto, ang CEO na nakatalikod habang nakatingin sa labas ng bintana ay dahan-dahang humarap. Suot ang isang mamahaling pasadyang suit, ang kanyang buhok maayos na nakastyle, at ang kanyang mga matay may dating talas na tila kayang tunawin ang sino mang tumingin dito. Walang iba kundi si Ethan Montenegro. Nagkatinginan ng dalawa. Ang hangin sa loob ng silid tila ba nawala. Ang 5 taon ng pangungulila, galit, sakit at mga hindi nasagot na tanong ay biglang sumabog sa isang segundong pagtatagpo ng kanilang mga mata. Pareho silang natigilan, hindi makapaniwala na ang taong naging dahilan ng kanilang pagkadurog ay nasa harap na nila ngayon. Sa sobrang gulat at panginginig ng mga kamay ni Sofia, tuluyan nang bumagsak sa marangyang sahig ang folder na hawak niya. Nagkalat ang mga papel at disenyo. Isang hakbang ginawa ni Ethan pasulong. Ang kanyang boses ay gumaralgal, puno ng emosyon na matagal niyang tinago sa likod ng kanyang malamig na mukha. Mahinang sampit niya, "Sofia?" Hindi nakasagot si Sofia. Ang kanyang mga labi ay nakabuka, ngunit walang salitang lumalabas. Nais niyang tumakbo, nais niyang magtanong, ngunit ang kanyang buong katawan tila na paralisa. Habang naghahari ang mabigat na katahimikan sa loob ng conference room, sa labas naman ng glass door ay may maririnig na mahihinang yabag at hagikik. Ang 4 na makakulit na quadruplets na pansamantalang iniwan ni Sofia sa waiting area sa labas kasama ng kanyang katulong ay nakatakas at naghahabulan sa malawak na pasilyo ng executive floor. Dahil sa kuryosidad, ang isa sa mga bata, si Elise, ang pinakamaliksi sa 4, ay dahan-dahang lumapit at bahagyang nagbukas ng pinto ng conference room. Sumilip ang kanyang maliit na mukha.
Ang kanyang malalaking bilog na mata ay ginalugad ang loob ng silid hanggang sa napatitig siya ng matagal sa matangkad at makisig na lalaking nakatayo doon, kay Ethan. Napatigil si Elise. Naghiwalay ang kanyang maliit na hawak na laruan at isang malawak at inosenteng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa gitna ng matinding tensyon sa pagitan ni Ethan at Sofia, ang boses ng bata ay umalingaw-ngaw sa buong silid. "Mommy, kamukha ni Uncle ang picture sa wallet mo." Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang buong katawan ko ay nanginig at tila ba nawala ng lakas, habang ang boses ni Elise patuloy na umuusal sa aking pandinig na parang isang sirang plaka. "Kamukha ni Uncle ang picture sa wallet mo." Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, at sa lahat ng taong pupwede niyang mapansin, bakit ngayon pa? Bakit ang lalaking ito pa? Agad kong hinarap si Elise, pilit tinatago ang nagbabadyang luha sa aking mga mata at ang mabilis na pagkabog ng aking dibdib. "Elise," ang tanging nagawa kong bulong, halos walang boses na lumabas sa aking lalamunan. Mabilis akong lumuhod para pantayan ang aking anak. Agad kong hinawakan ang kanyang maliliit na balikat at iniharap siya sa akin. Papalayo sa mapanuring tingin ng lalaking nasa likuran ko. "Diba sinabi ni Mommy huwag kayong aalis sa waiting area? Nasaan ang mga kapatid mo?" "Naglalaro po sila sa may malaking halaman, Mommy." Inosenteng sagot ni Elise gamit ang kanyang malambot na boses. Habang ang kanyang mga mata ay pilit pa ring sumisilip sa likod ko, kay Ethan. Di ko na hinintay na makapagsalita pa si Ethan. Binuhat ko si Elise ng mabilis at hinarap ang lalaking 5 taon kong tinakasan. 5 taon kong sinubukang kalimutan, ngunit sa isang iglap lang eto siya, nakatayo, buhay na buhay at may kapangyarihang ipaalala sa akin lahat ng sakit sa isang tingin lamang. I'm sorry, Mr. Montenegro." Pilit kong pinatatag ang aking boses. Gamit ang aking profesional na tono, kahit ang totoo gusto ko nang maglaho sa kinatatayuan ko. "Hindi na muna natin maitutuloy ang meeting na ito. May mga bagay lang akong kailangan ayusin. I will just reschedule with your secretary." Di ko na hinintay pa ang sagot niya. Mabilis kong tinalikuran ang conference room habang karga si Elise, habang ang aking 3 pang anak, sina Eman, Ella at Erin ay nakita kong naghahabulan sa malapit sa mga mamahaling base sa pasilyo na executive floor. "Emma, Ella, Erin, stop running!" Tawag ko sa kanila sa mahinang tono, ngunit may diin. Ang 4 kong maliliit na buhawi, ang 4 na batang nagpabago ng buhay ko, ang quadruplets na binuhat ko ng mag-isa sa loob ng 5 taon nang walang tulong mula sa lalaking naging dahilan ng pagkadurog ko. Nang marinig nila ang boses ko, sabay-sabay silang napatigil at tumakbo papalapit sa akin. Ngunit bago ko pa sila tuluyang maihakbang paalis ng palapag na yon, narinig ko ang mabibigat at pamilyar na yabag mula sa aking likuran. Ang boses na dating nagbibigay sa akin ng init, ngunit ngayon nagdadala ng matinding takot at panginginig sa buong pagkatao ko. "Sofia, sandali!" Ramdam ko ang init ng kanyang presensya sa likod ko. Napatigil ako, yakap-yakap si Elise habang ang 3 ko pang anak nakahawak na sa laylayan ng aking palda. Sabay-sabay na tumingin sa matangkad na lalaking humahabol sa amin. Dahan-dahan akong humarap, pilit tinataas ang aking baba. Hindi ako ang Sofia na mahina 5 taon nang nakakaraan. Binuwal ako ng tadhana, pero bumangon ako para sa mga anak ko. "Ano pa ang kailangan mo, Mr. Montenegro?" Matigas kong tanong. Tinitigan ako ni Ethan, ang kanyang mga mata, puno ng kalituhan, pananabik at isang emosyon na hindi ko mawari. Ngunit unti-unting bumaba ang kanyang tingin sa 4 na bata, na ngayon ay nakatitig nga din sa kanya. Mula kay Emma na may hawak na manika, kay Ella na nakasubo ang daliri, kay Erin na nakakunot ang noo at kay Elise na karga ko. Nakita ko kung paano natigilan si Ethan. Ang kanyang mga mata ay lumaki habang pinagmamasdan ang mukha ng aking mga anak. Paano hindi siya matitigilan? Ang bawat isa sa kanila nagtataglay ng mga katangiang meron siya. Ang hugis ng mukha, ang kulay ng mga mata, at ang kilay na tila ba ay pininta mula sa sarili niyang anyo. "Sino? Sino sila, Sofia?" ang tanong niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nangangatog habang humahakbang siya ng paisa-isang lapit sa amin.
Mga anak ko, mabilis kong sagot. Hinawakan ko ng mas mahigpit ang mga kamay ng mga bata sa palda ko. Sila ang mga anak ko. Mga anak mo? Ulit niya na tila ba hindi na po proseso ng kanyang matalinong utak ang mga salitang binitawan ko. 4? Ibig mong sabihin, Mommy, sino po siya? Siya po ba yung nasa picture? Biglang sabat ni Emma, ang pinakamadaldal sa 4 habang itinuturo si Ethan gamit ang kanyang maliliit na daliri. Naramdaman ko ang pagsikip ng dibdib ko. Pilit kong hinihila si Emma papalapit sa akin. No baby, he is just the hotel owner. Business lang ang pinta ni Mommy dito. Let's go! Ngunit bago pa ako makahakbang mabilis sa lumapit ang tiga ni Ethan kay Elise, nakarga ko pa rin. Ang hangin sa pasilyo ay tila ba huminto ng tuluyan. Ang buhok ni Elise ay bahagyang nakatali paalis at dahil doon, kitang-kitang isang bahagi ng kanyang leeg. Isang maliit, hugis bituin na birthmark ang nakaukit doon. Nakita ko na pahawak si Ethan sa sarili niyang leeg, sa eksaktong bahagi ko saan meron din siyang ganong uri at hugis ng birthmark. Isang natatanging marka na kilalang kilala sa pamilya Montenegro. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatitig sa leeg ni Elise at pagkatapos tumingin siya sa akin, puno ng matinding gulat at unti-unting pagkaunawa. Sofia, bulong niya. Ang kanyang tinig ay halos maputol sa matinding emosyon. Ang birthmark na yan, sila. Hindi ko na siya pinatapos. Hinarap ko siya na may nagbabagang mga mata, pinipigilan ng emosyon na gustong sumabog. Huwag kang lalapit sa mga anak ko, Ethan. 5 taon nang nakakaraan, tinapos mo na ako anumang meron tayo. Huwag mong pakikialaman ang buhay na binuo ko nang wala ka. Isang mabilis sa pagtalikod ang ginawa ko. Binuhat ang aking mga anak papalayo sa kanya habang naiwan si Ethan na nakatayo sa gitna ng malawak na pasilyo. Nakatitig sa kawalan habang hawak-hawak ang sarili niyang leeg. Mabilis tumipas sa mga araw matapos ang di inaasahang pagtatagpo na iyon sa executive floor. Sinubukan kong umiwas, sinubukan kong magdahilan sa head of operations na kung maaari sa pamamagitan lamang ng email o kaya sa mga assistant niya kami mag-usap ukol sa mga detalye ng grand reopening ng Montenegro Grand Hotel. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana o marahil sadyang mapaglaro ang mismong CEO ng kumpanya. Dahil sa laki ng proyektong ito at sa kontratang pinirmahan ko nang may mabigat na penalty clause kung ako'y aatras, wala akong nagawa kundi pumasok araw-araw sa hotel. Ang mas malala pa dahil nagkaroon ng emergency sa pamilya ng pinagkakatiwalaan kong yaya na si Manang Celia, napilitan ako isamang quadruplet sa opisina na binigay sa akin sa ground floor ng hotel. Emma, Ella, Erin, Elise, makinig kay Mommy. Panimula ko habang nakaluhod sa harap ng 4 na magkakaparehong mukha na magkakaiba naman ang ekspresyon. Dito lang kayo sa loob ng silid na to, maliwanag. May mga laruan at libro dyan, wag kayong lalabas, lalo na sa elevator area. Maraming masusungit na tao rito. Katulad po ba ni Uncle Masungit na nakita natin noong isang araw, Mommy? Tanong ni Erin, ang pinakaseryoso sa 4 habang nakataas ang isang kilay. Nakakatawang isipin na sa 4, si Erin ang nakakakuha ng ugali kong maging mapanuri. Pero ang itsura ng pagkunot ng noon niya masakit aminin, ngunit kay Ethan niya yon nakuha. Basta, huwag kayong lalabas, okay? Hinalikan ko sila isa-isa sa noo bago ko hinarap ang tambak na papeles sa aking lamesa. Ngunit ang quadruplets hindi lang basta mga bata, sila'y 4 na maliliit na buhawi. Hindi pa lumilipas ang 2 oras habang abala ko sa pakikipag-usap sa supplier ng mga bulaklak sa telepono, hindi ko napansin na nagawang buksan ni Emma ang trangka ng pinto. Sa pangunguna ni Emma na palaging naghahanap ng pakikipagsapalaran, dahan-dahan na gumapang palabas ang 4. Sa kabilang banda, si Ethan Montenegro ay kasalukuyang naglalakad sa malawak na lobby ng hotel, pinaliligiran ng 5 board of directors at ng kanyang executive assistant. Seryoso ang kanyang mukha habang pinakikinggan ang ulat tungkol sa quarterly revenue. Malamig, metikuloso at walang pinalalampas na pagkakamali. Yan ang kilalang Ethan Montenegro sa mundo ng negosyo. Mr. Montenegro, the VIP lounge expansion is already at 90% compliance, but we need your approval on the...
Hindi natapos ng direktor ang kanyang sasabihin nang bigla may isang maliit na bola ng kulay pink na slime ang lumipad mula sa gilid at diretsong dumikit sa sapatos ni Ethan. Napatigil ang buong entourage. Ang mga board members halos mapasinghap na sa takot. Sinong may lakas na loob na magtapon ng laruan sa mismong CEO? Dahan-dahan, ibinaba ni Ethan ang kanyang tingin sa kanyang mamahaling sapatos. Naroon ang isang malapot, makinang at kulay pink na bagay. At nang lumingon siya sa pinagmulan nito, nakita niya ang 4 na batang magkakamukha. Magkakahawa kamay sa likod ng isang malaking porcelain vase. Si Ella, na siyang may hawak ng lalagyan ng slime, agad na nagtago sa likod ni Erin. Habang si Emma naman ay humakbang pasulong, tila pinagtatanggol ang mga kapatid. "Slime ko po yan, Mr. Masungit," mahinang sabi ni Ella, na bagaman natatakot ay nagawa pa ring magsalita dahil paborito niya ang laruang iyon. Nagsalubong ang mga kilay ng board members. Security. Kaninong mga anak ba ang mga ito? Paano nakapasok ang mga bata sa executive zone? Sigaw ng isa sa mga matatandang direktor. Nang marinig ang sigaw, biglang naging palaban si Erin. Humakbang din siya pautos at tumingin sa matandang direktor. "Huwag mo kaming sisigawan, hindi kami bad. Aksidente lang po yung slime." Bahagyang itinaas ni Ethan ang kanyang kamay upang patigilin ang mga security guard na patungo sana sa mga bata. Nanatili siyang nakatitig sa 4. May kakaibang tibok sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Sa tuwing nakikita niya ang mga batang ito, tila may kung anong humihila sa kanya papalapit. Ang tapang ni Erin, ang kainosentehan ni Ella, at ang pagiging protektibo ni Emma at ang pananahimik ni Elise na ngayon nakatitig lamang sa kanyang leeg. Bumaba si Ethan sa kanilang antas sa pamamagitan ng pagluhod. Binaliwala ang dumi sa kanyang mamahaling pantalon. "Anong ginagawa ninyo dito? Nasaan ang mommy ninyo?" Malumanay niyang tanong, sa isang tono na hindi kailanman narinig ng kanyang mga empleyado mula sa kanya. "Nasa office po. Nagtatrabaho. Sabi niya marami daw pong masusungit dito kaya't bawal kaming lumabas. Nakita ka po namin. Mukha ka pong masungit kaya gusto ka naming makita ng malapit." Diretsong sagot ni Emma. Isang mahinang ubo ang pinakawala ng assistant ni Ethan para itago ang tawa nito. Si Ethan naman napakunot ang noo, ngunit sa halip na magalit, may isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi na agad din niyang binawi. "Emma, Ella, Erin, Elise." Patakbo kong lumapit sa lobby nang mapansin ko na wala sila sa opisina. Halos malagutan ako ng hininga na makita kong pinaliligiran sila ng mga opisyal ng hotel at ang mas malala nakaluhod si Ethan sa harap nila. Mabilis ko silang hinila patungo sa likod ko. Hinarap si Ethan na ngayon dahan-dahan ding tumatayo. "Pasensya na, Mr. Montenegro, hindi na mauulit. Sinasabi ko naman sa kanila na huwag iistorbohin ng mga importanteng tao." Tinitigan ako ni Ethan. Ang lamig ng kanyang mga mata nung unang araw ay napalitan ng isang malalim na pagsisiyasat. "Importanteng tao, Sofia? O tinatakot mo lang ako sa kanila para hindi sila lumapit sa akin?" "Wala akong oras para sa mga laro mo, Ethan," bulong ko. "Sapat lang para kami lamang dalawa ang makakarinig." Hinarap ko ang aking mga anak. "Let's go, kids." "Sandali," tawag ni Ethan. Lumapit siya ng isang hakbang. Hindi ko napansin habang hinihila ko ang mga bata, ang aking blusa ay bahagyang naurong at ang kwintas na matagal kong tinago sa loob ng aking damit ay lumabas. Yon ay isang simpleng silver chain na may nakasabit na isang singsing. Ang engagement ring na binigay niya sa akin 5 taon na ang nakararaan. Ang singsing na hindi ko nagawang itapon dahil sa kabila ng lahat ng galit at sakit, ito ang tanging alaala ng panahon kung kailan naniwala akong minahal niya ako. At higit sa lahat, ito ang naging simbolo ng lakas ko habang dinadala ko ang quadruplet sa sinapupunan ko. Nakita ko na pako ang tiyan ni Ethan sa kwintas ko. Nakilala niya ang singsing. Nakita ko ang biglang paglambot ng kanyang ekspresyon. Ang pagkagulat at ang unti-unting pagbabalik ng pag-asa sa kanyang mga mata. "Suot mo pa rin?" bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Sofia, kung totoong sinabi mong tapos ng lahat, bakit suot mo pa rin ang singsing ko?" Mabilis kong tinatago ang singsing sa loob ng aking blusa. Hinarap ko siya ng may malamig na tingin kahit ang totoo nanginginig ang buong puso ko.
Huwag kang mag-a-assume, Mr. Montenegro. Suot ko to hindi dahil sa'yo kundi para paalalahanan ng sarili ko kung gaano kalaking pagkakamali ang magtiwala sa isang taong katulad mo. Tinalikuran ko siya kasama ng aking 4 na anak. Iniwan siyang muli sa gitna ng lobby. Ngunit sa pagkakataong to, alam kong ang pader na tinayo ko nagsisimula ng mamayani dahil sa isang simpleng singsing at sa 4 na maliliit na buhawi na unti-unting gumagawa ng sarili nilang daan patungo sa kanilang ama. Ang sumunod na ilang araw ay naging isang malaking serye ng pag-iwas para sa akin. Ngunit paano ko nga ba maiiwasan ang taong nagmamay-ari ng bawat sulok ng gusaling pinagtatrabahuhan mo? Tuwing umaga, bago pumasok sa hotel, tinitiyak kong maayos ang pagkakatago ng kwintas sa loob ng aking blusa. Ang bawat hawak ko sa singsing na iyon ay paalala ng aking kahapon. Isang kahapon na pilit kong binabaon, ngunit pilit namang hinuhukay ng pagkakataon. Ngunit kung ako ay abala sa pagpapatayo ng mas matataas na pader laban kay Ethan, ng aking 4 na anak naman may iba palang agenda. Sa loob ng temporary office ko sa ground floor, pabilog na nagpupulong ang quadruplets habang ako'y abala sa pakikipag-usap sa caterer sa kabilang linya. Si Emma, na natural pinuno ng grupo, ay seryosong nakatingin sa kanyang 3 kapatid. "Makinig kayo," bulong ni Emma, habang iwinawagayway ang isang kulay pink na Crayola. "Nakita niyo ba kung paano tumingin si Mr. Masungit kay Mommy nung isang araw? At nakita niyo ba yung picture sa wallet ni Mommy? Sabi ko sa inyo, kamukhang kamukha niya talaga si Uncle." "Pero sabi ni Mommy, bad ang masusungit na tao sa hotel," singit ni Ella habang nilalaro ang buhok ng kanyang manika. "Hindi siya bad," mariing sagot ni Erin, ang pinakamatalas mag-isip sa 4. "Nakita ko siya kahapon. Binigyan niya ako ng tsokolate nang duman siya sa lobby. Pero sabi niya wag ito sabihin kay Mommy. Tsaka kapareho ko siya magkunot ng noo. Sabi sa school kapag magkamukha, ibig sabihin pamilya." Si Elise na siyang pinakatahimik ngunit pinakamapagmatsyag ay tumangutango. May birthmark din siya sa leeg katulad ng sakin. Operation, make Mommy and Mr. Masungit friends. Tayo! Yeah! Mahinang hiyaw ng 4, sabay-sabay nag-appear na parang mga lihim na ahente. Ang unang plano ng aking mga henyong anak ay naganap noong hapon ding yon. Habang inaayos ko ang mga carpet layout sa grand ballroom, biglang dumating si Ethan, kasama ng kanyang mga arkitekto. Agad na sumikip ang dibdib ko, ngunit pinilit kong manatiling formal. "Mr. Montenegro, ang layout para sa main stage ay handa na para sa iyong review." Formal kong pahayag, hindi tumitingin sa kanyang mga mata. "Salamat, Sofia. Tingnan natin." Sagot niya. Ang boses ay malalim at may pamilyar na haplos na pilit kong tinatanggi sa sarili ko. Habang seryoso kaming nakatingin sa blueprint na nakalatag sa isang mahabang lamesa, di namin napansin na gumagapang sa ilalim nun sina Emma at Ella. May dala silang mahabang tali mula sa mga dekorasyon. Sa kanilang inosente ngunit mapangahas na plano, tinali nila ang sintas ng sapatos ko sa sintas ng sapatos ni Ethan. "Tapos na, ate," bulong ni Ella. Gumapang sila pabalik sa likod ng kortina, abot-abot ang ngiti habang naghihintay ng resulta. Inaasahan nilang kapag naglakad kami, magkakabunggo kami, at parang sa mga napapanood nilang cartoons, magkakayakap kami ng bigla. "Sige, Sofia. Mukhang maayos naman ang pagkakapwesto ng sound system. Maaari mo na itong i-finalize," sabi ni Ethan matapos ang ilang minutong talakayan. "Salamat. Kung meron pa kayong babaguhin." Humakbang ako palapit upang lisanin ang lamesa, ngunit sa unang hakbang ko pa lamang may humila na sa aking paa. Kasabay noon humakbang din si Ethan pasulong. Ang resulta hindi lang basta simpleng bunggo. Napatili ako nang mawalan ako ng balanse. "Sofia!" Mabilis na reaksyon ni Ethan. Iniunat niya ang kanyang mga braso para saluhin ako. Dahil sa bigat ng aming momentum at sa pagkakabuhol ng aming mga paa, pareho kaming bumagsak. Ngunit sa halip na sa matigas na sahig, bumagsak kami sa ibabaw ng isang malambot na bunton ng mga mamahaling velvet cushion na gagamitin pa lamang para sa VIP lounge. Napadirektang bumagsak ang katawan ko sa ibabaw ng matikas niyang dibdib. Ang aking mga kamay otomatikong nakahawak sa kanyang mga balikat, habang ang kanyang malalaking palad mahigpit na nakasayad sa aking bewang para protektahan ako sa pagbagsak. Katahimikan. Isang nakatutulig na katahimikan ang bumalot sa malawak na paghinga ni Ethan.
na dumampi sa aking balat. Ang kanyang mga mata na 5 taon kong pangarap at bangungot ay nakatitig sa akin na may halo-halong emosyon, pagsisisi, matinding pagmamahal at pangungulila. Ang aming mga labi ilang pulgada na lamang ang agwat. Sa isang saglit nalimutan ko kung nasaan ako. Nalimutan ko kung 5 taon ng hirap. Ang tanging nararamdaman ko na lamang ay ang pamilyar na tibok ng puso ng lalaking minsan kong ibinigyan na higit pa sa aking sarili. Sofia, bulong niya. Ang kanyang boses ay tila ba isang pakiusap. Ang isa niyang kamay ay dahan-dahan na umakyat mula sa aking bewang patungo sa aking pisngi. Hinaplos ang aking buhok. Buong pag-iingat na tila ba natatakot siya na maglaho ako kung lalakasan niya ang hawak. I miss you so much. 5 taon, Sofia. 5 taon akong nabuhay sa impyerno dahil wala ka. Nanginig ang puso ko. Muntik na akong maniwala. Ang mga labi niya ay dahan-dahang lumalapit sa akin at sa isang segundo napapikit ako. Tila hinahayaan ang sarili kong mahulog muli sa parehong patibong. Ayan na, malapit na silang mag-kiss. Isang malakas at excited na bulong ang narinig namin mula sa likod ng kortina. Isang boses na kilalang kilala ko, kay Ella. Shh! Ang ingay mo, Ella. Maririnig tayo ni Mommy. Saway naman ni Erin. Ang boses ng aking mga anak ay parang isang malakas sa sampal na gumising sa akin mula sa isang magandang panaginip. Agad na nagbalik sa isip ko ang dahilan kung bakit ako umalis. Ang larawan ay ibang babae, ang pregnancy test ng iba, ang katotohanang iniwan niya ako sa araw ng kasal namin habang ako ay nagdurusa. Mabilis kong itinulak ang dibdib ni Ethan, pinilit kong tumayo. Ngunit dahil nakatali pa rin ang aming mga sapatos, muntik na naman akong matumba kung di niya muling hinawakan ang braso ko. Bitawan mo ko, Ethan. May diin at galit kong sabi habang mabilis kong kinakalas ang buhol sa aking sapatos gamit ang nanginginig kong mga kamay. Sofia, sandali, mag-usap tayo. Sino may gawa nito? Tanong niya habang nakatingin sa tali. Nang makalag ang buhol, mabilis akong tumayo. Hinarap ang malaking kortina sa gilid ng ballroom. Emma, Ella, Erin, Elise, lumabas kayo dyan. Dahan-dahan bumukas ang kortina at sunod-sunod na lumabas ang 4 na quadruplets. Nakayoko ang mga ulo, magkakakawig ang mga daliri, halatang alam nilang nasa malalim silang problema. Sorry po, Mommy, sabay-sabay nilang sabi. Hinarap ko si Ethan. Pilit kong binabalik ang aking malamig na mukha kahit ang labi ko ay nanginginig pa rin sa emosyon. Nakita mo na, ikaw nung nagagawa ng mga kalokohan ng mga bata, Mr. Montenegro. Huwag mong bigyan ng kahulugan ang aksidenteng to. At kayong 4, sumunod kayo sa akin sa opisina. Ngayon din. Nabilis ako naglakad palayo, hila-hila ang aking 4 na anak. Ngunit bago kami tuluyang makalabas ng ballroom, lumingon ako ng bahagya. Nakatayo pa rin si Ethan doon. Nakatingin sa kanyang palad at tila ba nararamdaman pa rin niya ang init ng aking balat at may isang determinadong ngiti sa kanyang mga labi na lalong nagpatakot sa akin. Alam ko hindi pa rito nagtatapos ang plano ng aking mga anak at ang paghahabol ng kanilang ama. Mabilis na lumipas sa mga araw pagkatapos ng insidente sa Grand Ballroom, ngunit ang tensyon sa pagitan namin ni Ethan hindi nabawasan, bagkus lalo pa itong lumalim. Pakiramdam ko nga nagkaroon na ng sariling radar ang aking mga anak dahil sa tuwing magkakaroon sila ng pagkakataon, hindi nila pinalalampas na banggitin ang pangalan ni Mr. Masungit. Mommy, wear the pretty dress tomorrow, okay? Paalala sa akin ni Emma habang nag-aayos kami ng mga gamit sa gabi para sa susunod na araw. Bakit naman, baby? Casual clothes lang isusuot ni Mommy bukas kasi may family day sa school ninyo. Sagot ko habang maingat na nilalagay ang kanilang mga merienda sa maliliit na backpack. Family day, ang taunang okasyon sa kanilang preparatory school kung saan sama-samang nagtitipon ng mga magulang at mag-aaral para sa mga laro at aktibidad. Sa loob na 5 taon, nakasanayan ko ng maging mag-isang magulang sa ganitong mga okasyon. Sanay na ako ang tumatakbo sa karera ng mga nanay at ako rin ang sumasali sa mga laro na madalas ay para sa mga tatay. Masakit kung minsan pag nakikita ko, nagtatanong ang mata ng aking mga anak pag tumitingin sila sa ibang pamilyang kompleto, ngunit pinupunan ko yon ng triple o quadruple na pagmamahal. Pero Mommy, sabi ni teacher kailangan daw po may kasamang daddy para sa laro bukas. Yung daddy and daughter relay?
Malungkot na singit ni Ella habang nakayakap sa kanyang paboritong manika. Sabi ko wala kaming daddy, kaya hindi na lang kami sasali. Napatigil ako sa aking ginagawa. Ang puso ko parang piniga sa labas ng aking dibdib. Lumapit ako sa kanila, nilayag silang apat sa isang mahigpit na yakap. Hey, listen to mommy. Hindi ba't si mommy super mom? Kaya kong tumakbo ng mabilis para sa inyong apat. Sasali tayo, okay? Huwag kayong malungkot. Ngumiti sila ng bahagya, ngunit alam ko may kulang. May puwang sa mga puso nila na kahit anong gawin ko, hindi ko kayang punan. Kinabukasan, maagang napuno ang malawak na gymnasium ng eskwelahan ng mga pamilya, makukulit na bata at mga makukulay na banderitas. Suot kong isang simpleng t-shirt at rubber shoes, handang-handa na makipagsabayan sa mga laro. Ang quadruplets naman tila mga bibong sisiw, talon ng talon tuwing magsisimula ang tugtog. Ngunit nang i-anunsyo na ang unang laro, ang daddy and daughter obstacle race, nakita ko ang maling pagbaba ng enerhiya ng aking mga anak. Umupo sila sa gilid ng bench, pinapanood ang ibang mga tatay na nag-iinat at naghahanda para sa kanilang mga anak. Sofia, isang baritono at napaka-pamilyar na boses ang biglang narinig ko mula sa aking likuran. Halos mapatalon ang puso ko sa aking lalamunan nang lumingon ako. Nakatayo ron si Ethan Montenegro, ngunit hindi siya ang Ethan na nakasanayan kong makita na naka-luxury suit, brushed back ang buhok at napapaligiran ng mga bodyguard. Suot niya ang isang simpleng puting t-shirt, itim na jogging pants at rubber shoes. Kahit ganito kasimple ang kanyang ayos, ang kanyang tindig, nananatiling napaka-maharlika, sapat para pagbulungan siya ng ilang mga nanay sa paligid namin. Ethan, anong ginagawa mo rito? Gulat na gulat kong tanong, pinapasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Paano mong nalaman ang lugar na to? May mga koneksyon ako, Sofia, at hindi ko hahayaan na maging malungkot ang mga bata sa araw na ito. Seryoso, ngunit may lambing niyang sagot. Lumingon siya sa apat na quadruplets na ngayon nanlalaki ang mga mata sa gulat. Hey, girls, sinong gustong manalo sa race? Mr. Masungit? Sabay-sabay na hiyaw ni na Emma at Ella, halos sabay silang tumakbo papalapit kay Ethan at yumakap sa mga binti nito. Nakita ko kung paano otomatiko na lumambot ang mukha ni Ethan. Agad niyang binuhat si Ella habang ginulo naman ang buhok ni Emma. Ethan, ano ba? Umalis ka na rito, hindi mo sila pamilya. Bulong ko ng may diin. Hinahatak ang kanyang braso papalayo sa mga bata. Huwag mong guguluhin ang isip nila. Tinitigan ako ni Ethan ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang determinasyon na matagal ko nang hindi nakikita sa kanya. Sofia, kahit itanggi mo pa ang 1,000 beses, alam ng puso kong totoo. At kahit para sa araw na ito lang, hayaan mo akong maging ama para sa kanila. Huwag mo silang lipulin sa pagkakataong magkaroon ng tatay kahit pansamantala lang. Natigilan ako. Ang mga salita niya ay tumagos sa pinakamalalim na bahagi ng aking depensa. Tumingin ako sa aking apat na anak, sina Erin at Elise ay nakatingin din sa akin. Ang kanilang mga mata puno ng pag-asa, tila nagmamakaawa na payagan kong lalaking nasa harapan namin. Bago pa ako makatutol, hinila na ni Erin ang kamay ni Ethan patungo sa panimulang linya ng karera. Dalian mo, Mr. Masungit, kami na ang susunod. Ang buong umaga ay naging isang malaking roller coaster ng emosyon para sa akin. Si Ethan Montenegro, ang kilalang walang awang CEO sa corporate world, ay walang kaimot-imot na nakipaghabulan, gumapang sa ilalim ng mga sako at nagbuhat ng 4 na bata ng sabay-sabay para lang sa mga laro. Sa daddy and daughter relay, isa-isa niyang binuhat sina Emma, Ella, Erin at Elise patungo sa finish line. Kahit halatang napapagod na siya at basang-basa ng pawis ang kanyang t-shirt, ang kanyang tawa ay umalingaw sa buong gymnasium sa tuwing makakakuha sila ng gintong ribbon. Para siyang isang tunay na ama na matagal nang naghihintay sa sandaling ito. Nang sumapit ang tanghalian, sama-sama kaming umupo sa isang malatag na tela sa ilalim na puno sa field ng eskwelahan. Inabutan ko si Ethan ng bimpo at isang botelya ng tubig. Salamat, hingal niyang sabi habang pinupunasan ang kanyang mukha. Tumingin siya sa 4 na bata na ngayon masayang kumakain ng kanilang mga sandwich. Sila ang pinakamagandang bagay na nangyari sa mundo, Sofia. At napakahusay mo para mapalaki sila ng ganito. Di ako nakasagot.
Pinili kong tumingin sa malayo para itago ang luhang nagbabadyang pumatak mula sa aking mga mata. Ang makita siyang kasama ang mga bata. Ito ang eksenang pinangarap ko 5 taon nang nakakaraan. Ngunit bakit ngayon parang isang napakatamis ngunit napakasakit na parusa nito? Habang nag-aayos kami ng mga natitirang pagkain, lumapit ang advisor ng quadruplets na si Teacher Maria. May dala siyang ilang souvenir photos na kinuha ng school photographer habang nagaganap ang mga laro. Mrs. Reyes, naku, napakagwapo mo pala ng asawa ninyo. Nakangiting bati ni Teacher Maria sabay abot na isang litrato kung saan buhat-buhat ni Ethan, si Elise habang pareho silang tumatawa ng malawak. Bahagya akong napaatras. Teacher, hindi ko po siya, alam niyo po, nung una po, nagtataka ko kung kanino nakuha ng quadruplets ang forma ng kanilang mga mata at ang paraan ng pagkunot ng noo kapag seryoso. Pagpapatuloy ng guro, habang nakatingin kay Ethan na kasalukuyang tinutulungan si Erin na magtali ng sapatos. Pero, nung makita ko kayong magkasama ngayon, nako, walang duda, siya nga ang ama. Magkamukha talaga kayo ng mga anak mo, sir? Napatigil si Ethan sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang tumayo at tumingin sa guro bago binaling ang kanyang malalim at nanginginig na tingin sa akin. Ang mga salita ni Teacher Maria tila isang huling piraso ng puzzle na tuluyang na nabuo sa kanyang isip. Oo, mahinang tugon ni Ethan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa nagbabadyang emosyon habang nakatitig ng diretso sa aking mga mata. Magkamukha nga kami. Ang aking puso ay nananalandong sa takot. Alam ko, sa bawat segundong lumilipas, ang lihim na pilit kong tinatago unti-unti nang nilalamon ng katotohanan. Matapos nga ang tagpong iyon sa Family Day, tila ba may malaking pader na gumuhos sa pagitan ni Ethan at ng mga bata. Kung dati tila nagpapakiramdaman pa sila, ngayon naging regular na ang kanyang pag-atake, hindi sa akin kung hindi sa pamamagitan ng 4 kong anak. Di ko nga alam paano niya nagagawa, pero sa bawat dadaang araw, laging may paraan ang aking mga anak para banggitin siya. Kapag kumakain kami ng hapunan, biglang magsasabi si Ella, "Mommy, alam mo ba paborito rin ni Uncle Ethan ang carbonara?" O kaya naman si Emma, "Mommy, sabi ni Uncle Ethan darating daw siya bukas para tingnan yung stage sa hotel." Ang mas malala pa, naging regular na ang pagpapadala ng mga paboritong pagkain ng mga bata sa temporary office ko na may kasama pang maliit na sticky note para sa akin na nakasulat, "Don't skip your lunch, Sofia. E." Isang hapon, habang kasagsagan ng pag-aayos ko ng kontrata para sa darating na grand reopening, napansin kong sobrang tahimik ng quadruplet sa sulok. Karaniwan may nag-aaway o may nagtatawanan, pero ngayon halos marinig ko ang paghinga nila. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking desk, sumilip sa likod ng mini boardroom divider kung nasaan sila. Doon, nakita ko si Ethan, nakaupo sa sahig. Ang kanyang mamahaling slacks walang pakialam na nakasahid sa carpet habang tinutulungan si Elise na magbuo ng isang malaking Lego castle. Sina Emma, Ella at Erin naman ay nakasandal sa magkabilang balikat niya, nanonood at nagbibigay ng mga utos kung aling kulay ang dapat ilagay. "No, Uncle. Dapat dito yung kulay blue para parang maging pool," utos ni Ella habang tinuturong isang bahagi ng Lego. "Ganito ba?" Malumanay na tanong ni Ethan. Ang boses niya walang bakas ng pagiging masungit o cold na CEO. Ang kanyang mukha ay maaliwalas, may isang tunay at malawak na ngiti na matagal ko nang hindi nakikita mula sa kanya. Napatigil ako sa aking kinatatayuan. Ang aking puso ay binalot ng kakaibang ingay. Di ko may paliwanag kung bakit sa kabila ng 5 taon kong galit, ang makitang eksenang ito ay nagdudulot sa akin ng matinding kalituhan. Nakikita ko para maging attached si Ethan sa mga bata at ang mga bata naman na dati mailap sa mga lalaki dahil lumaki silang walang ama ay tila ba natagpuan ang kanilang matagal nang hinahanap na proteksyon sa mga braso niya. "Ethan," tawag ko sa kanyang pangalan, pilit na binabalik ang aking formal na tono. Mabilis na nag-angat ang tingin si Ethan habang ang 4 na bata ay sabay-sabay na nag-pout. Alam nilang tapos na ang kanilang playtime. "Sofia," sagot niya. Dahan-dahang tumayo at pinagpaga ng kanyang pantalon. "Huwag kang mag-alala.
Dumaan lang ako para tingnan kung maayos ang aircon dito sa opisina ninyo. Maayos ang aircon dito, Mr. Montenegro, at sa tingin ko, hindi mo trabaho bilang CEO ang mag-check ng facilities, lalo na ang maglaro ng Lego. Matigas kong sabi, kahit ang totoo ay nalilito na ako sa sarili kong nararamdaman. Natatakot ako. Natatakot ako na kapag nalaman niya ang buong katotohanan, kukunin niya sa akin ang mga anak ko. Siya ang makapangyarihang Montenegro, habang ako isang simpleng event planner lang. Tinitigan ako ni Ethan ng matagal. Ang kanyang mga mata ay lumambot. Sofia, bakit ba pilit mo akong tinutulak palayo? Hindi mo ba nakikita? Ang mga bata, hindi ko alam kung bakit pero tuwing kasama ko sila, pakiramdam ko, kumpleto ko. May koleksyon kaming hindi may paliwanag ng lohika. Di ako nakasagot. Binaling kong tingin sa aking mga anak para maiwasan ang mapanuring mga mata ni Ethan. Emma, Ella, Erin, Elise, mag-ayos na kayo ng mga laruan ninyo. Uuwi na tayo? Habang nagmamadaling nag-aayos sa mga bata, si Emma ay aksidenteng nahila ang zipper ng aking lumang traveling bag na nakalagay sa ilalim ng desk. Ang bag na dala ko pa nang umalis ako ng bansa 5 taon nang nakakaraan at hindi ko pa tuluyang naliligpit ang ilang laman. Dahil sa lakas ng hila niya, bumukas ito at may ilang lumang gamit at dokumento ang nalaglag sa sahig. Ay, sorry po, Mommy, sabi ni Emma, sabay pulot ng mga papel. Ngunit bago ko pa maunahan si Emma, may isang piraso na nakatuping lumang litrato ang napadpad malapit sa sapatos ni Ethan. Dahan-dahan niyang iniyoko ang kanyang katawan para pulutin ito. Ethan, wag! Pigil ko, ngunit huli na ang lahat. Ethan, wag! Pigil ko. Binuklat ni Ethan ang lumang litrato. Yon ang huling litrato na magkasama kaming dalawa. Isang candid shot ko saan nakayakap ako sa kanyang likod habang pareho kaming tumatawa sa loob ng isang maliit na coffee shop. Ilang linggo bago ang nakanselang kasal. Ang litratong iyon ay may lukot at halatang maraming beses nang hinawakan ng mahigpit sa gitna ng mga labi, gabi ng pag-iyak. Napatitig si Ethan sa larawan. Pagkatapos ay tumingin sa akin at huling bumaba ang kanyang tingin sa kwintas na bahagyang sumilip muli sa aking leeg. Ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding emosyon. Isang halo ng sakit at ng isang matinding katotohanan na hindi niya kayang palagpasin. Itabi mo ito, bulong niya. Ang kanyang boses ay gumaralgal habang hawak ang lumang larawan. Sofia, hindi mo ko kinamumuhian gaya ng sinasabi mo. Mahal mo pa rin ako at ang mga batang ito, sila ang bunga ng pag-ibig natin bago ka umalis, hindi ba? Ang tanong niya ay bumasag sa huling depensa ko. Napakapit ako sa gilid ng aking lamesa habang ang quadruplets ay natahimik at nakatingin sa aming dalawa, naghihintay ng sagot na magpapabago sa aming mga buhay. Ang mga salita ni Ethan ay nagsilbing nakasabit sa hangin, tila isang mabigat na hatol na nagpatahimik sa buong silid. Nais kong sumigaw, nais kong itanggi ang lahat, ngunit ang dila ko tila napako sa bubong ng aking bibig. Ang tanging nagawa ko na lamang ay ang mabilis na bawiin ng lumang litrato mula sa kanyang pagkakahawak. Mariing sinilid yon sa aking bag at hinarap siya nang may nanginginig na galit. Umalis ka na, Ethan. Ang boses ko ay halos isang bulong na lamang. Ngunit sapat ang talas para naman mag-iwan ng hiwa. Huwag mong gagamitin ang mga anak ko para lang sa mga ilusyon mo. Hindi na siya nakasagot pa dahil mabilis kong tinulak ang pinto ng opisina at hinalit ang aking 4 na anak palabas. Ang gabing yon na puno ng katahimikan sa aming maliit na apartment. Ang 4 na quadruplets ay tila nakiramdam sa bigat ng aking dinalang emosyon. Walang nag-ingay, walang nag-uunahan sa pagkain. Tahimik silang natulog na magkakahawak kamay habang ako ay nananatiling gising. Nakatitig sa kisame, binibilang ang tibok ng mga puso na tila unti-unti nang bumibigay. Kinaumagahan, isang panibagong dagok ang sumalubong sa akin. Isang tawag mula kay Manang Celia ang gumising sa aking natatarantang diwa. Mas lumalala ang kalagayan ng kanyang kamag-anak sa probinsya at hindi siya makakabalik sa susunod na 3 araw. Kasabay nito ang aking telepono ay walang tigil din sa pag-ring. Dahil sa emergency meeting kasama ng mga foreign investor para sa hotel reopening.
Isang meeting na hindi ko po pwedeng takasan o i-reschedule dahil nakasalalay dito ang aking lisensya at ang kabuhayan ng aking mga anak. Paano ito? Utal ko sa aking sarili habang pabalik-balik sa sala. Hindi ko po pwedeng isama ang quadruplet sa ballroom dahil napakasela ng mga kausap ko ngayon. Habang abala ko sa pagpapanik, isang marahang katok ang dinala ng umaga sa aking pinto. Nang buksan ko ito, muntik ko nang maibagsak ang katawan ko. Nasa hawak kong tasa ng kape. Nakatayo doon si Ethan, bitbit na isang paper bag na may logo na isang sikat na bakery. Narinig ko kay Assistant Torres, naghahanap ka ng temporary nanny para sa mga bata ngayon dahil may emergency ka. Huwag mo nang hanapin kung sino pa man, Sofia. Ako na ang magpapaiwan sa kanila dito. Nabubuwang ka na ba? Halos mapatili kong bulong. Ikaw, ang CEO ng Montenegro Hotels, magbe-babysit sa 4 na 5 taong gulang na bata? At sa tingin mo ba magtitiwala ako sa'yo? Kailangan mo ko ngayon, Sofia. Aminin mo man o hindi. Kalmado, ngunit seryoso niyang pakiusap. Lumapit siya na isang hakbang, sapat para makita ko ang katapatan sa kanyang mga mata. Ipagkakatiwala mo muna sila sa akin sa loob na 5 oras. Pangako, walang mangyayaring masama sa kanila. Gawin mo ang trabaho mo at gagawin ko ang trabaho ko bilang kaibigan nila. Wala akong pagpipilian. Ang oras ay tumatakbo at ang aking kliyente naghihintay na sa hotel. Tiningnan ko ang quadruplets na ngayon sumisilip na naman sa likod ng pinto ng kanilang silid. May malawak ng ngiti sa kanilang mga mukha nang makita si Ethan. 5 oras, Ethan. Banta ko habang sinusuot ang aking blazer. Kapag may kahit isang galos sa mga anak ko, hindi mo na sila makikita kahit kailan. Makakaasa ka, nakangiting sagot niya. Ang di alam ni Ethan Montenegro ang pamamahala sa isang 2 pisong kumpanya ay walang-wala kumpara sa pamamahala sa 4 na 5 taong gulang na batang babae na sabay-sabay kong gumalaw. Ang unang 2 oras ay nagsisimula ng isang tahimik na laro. Ngunit nang magreklamo si Ella na gutom na siya, nagdesisyon si Ethan na ipakita ang kanyang natatagong galing, ang magluto ng pancakes. Doon nagsimula ang trahedya. Uncle Ethan, dapat madaming chocolate chips, sigaw ni Emma habang tumatalon sa tabi ng counter ng kusina. Sandali lang, Emma, baka masunog ang... Hindi pa natatapos ni Ethan ang kanyang sasabihin nang biglang hilahin ni Erin ang kabilang dulo ng sako ng harina para tingnan anong nasa loob nito. Sa isang iglap, ang sako ay pabaliktad na bumagsak sa sahig. Isang malaking ulap ng puting pulbos ang bumalot sa buong kusina. Nang mawala ang usok ng harina, si Ethan, na karaniwang makisig at walang kapintasan, ay mukha ng isang baking maestro na sumabog. Ang kanyang mukha, pilik mata, at ang kanyang itim na t-shirt ay ganap ng binalot ng harina. Ang buong sala at kusina ay nagmistulang sinalanta ng niebe. Oh no! Bulong ni Ella habang nakalagay ang kamay sa kanyang pisngi. Ngunit bago pa makapagsalita si Ethan, ang 4 na bata ay sabay-sabay na humalakak ng napakalakas. Ang kanilang tawa ay nakakahawa na maging si Ethan di napigilang matawa sa kanyang sariling itsura. Okay, bawi tayo, sabi ni Ethan habang pinupunasan ng mukha gamit ang tissue. Sinong gustong magsalon? Yon ang pangalawang pagkakamali ni Ethan. Para mapanatili silang tahimik, pinayagan niyang 4 na ayusin ang kanyang buhok gamit ang mga gamit ni Sofia. Si Emma kumuha ng makukulay na hair clip, habang si Ella may dalang isang spray bottle na sa kasamaang palad ay naglalaman ng isang washable neon pink na hair chalk na ginamit ng mga bata nung nakarang linggo para sa isang school play. Bagay po sa'yo, Uncle. Mukha kang anime superhero. Puri ni Elise habang tinutusok ang isang kulay dilaw na butterfly clip sa tuktok ng buhok ni Ethan. Matapos ang 4 ng oras na walang humpay na takbuhan, paglilinis ng kusina at paggawa ng mga kung ano-anong sining, ang 4 na maliliit na tornado tuluyan ding naubusan ng lakas. Isa-isa silang humiga sa malaking sofa sa sala, magkakayakap at mahimbing na natulog dahil sa pagod. Si Ethan na may pink na buhok, may harina sa pantalon, puno ng mga butterfly clips sa ulo, dahan-dahang naupo sa gilid ng sofa. Pagod na pagod ang kanyang katawan, mas pagod pa kaysa magdamagang board meeting.
Ngunit ang kanyang puso ay nakaramdam na isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman nabibili ng kanyang milyon-milyong pera. Tinitigan niya ang apat na magkakaparehong mukha. Lumapit siya kay Elise, ang pinakatahimik sa apat, at dahan-dahan na inayos ang kumot nito. Hinaplos niya ang maliit na pisngi ng bata at doon niya muling nakita ang hugis bituin na birthmark sa leeg nito, saktong tulad ng sa kanya. Habang mahimbing ang tulog, bahagyang gumalaw si Elise. Ang kanyang maliit na kamay ay otomatikong humawak sa isa sa mga daliri ni Ethan. Hinigpitan ng kapit dito at sa isang mahina, inosenteng bulong ng kanyang panaginip, binigkas niya ang salitang tuluyan bumasag sa matigas na puso ng CEO. "Daddy, wag mo na kaming iwan ni Mommy." Napatigil si Ethan. Ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng luha na matagal niyang pinipigilan. Ang salitang yon, "Daddy," ay hindi lang basta nanggaling sa isang panaginip. Ito ang tinig ng dugo, ang tinig ng katotohanan ng 5 taon nilang ipinagkait sa kanya ng mga kasinungalingan ng nakaraan. Saktong 5 oras ang lumipas nang buksan ko ang pinto ng apartment. Pagod na pagod ako mula sa meeting, ngunit ang mas matinding kaba ay ang nadarama ko para sa kaligtasan ng aking mga anak. "Ethan, Emma, Ella." Napatigil ako sa may pintuan. Ang sala ay bahagyang may mga bakas pa ng harina. May mga laruan sa sahig, ngunit ang nakakuha ng aking buong atensyon ay ang lalaking nakaupo doon, nakasandalang ulo sa gilid ng sofa kung saan natutulog ang 4 kong anak. Si Ethan, may mga kulay pink na hibla sa buhok, may mga clip na hugis butterfly at ang kanyang mukha may bakas pa ng puting pulbos. Ngunit hindi ako natawa dahil nakita ko ang kanyang mga mata. Ito'y mapula, basang-basa ng luha at nakatitig sa akin na may isang matinding emosyon na di ko pa nakita sa buong buhay ko. Dahan-dahan siyang tumayo, pilit na hindi nanginginig ang kanyang mga binti at tumakbang papalapit sa akin hanggang maging isang dangkal na lamang ang layo namin sa isa't isa. Narinig ko siya, Sofia. Ang boses ni Ethan basag, puno ng matinding sakit at pagmamahal habang nakatingin sa akin. Tinawag niya akong daddy. Tinawag ako ni Elise na daddy. Naramdaman ko ang biglaang paglamig ng aking mga kamay. Naparanok ako, pilit na humahakbang pabalik, ngunit mabilis niyang hinawakan ang aking mga balikat. Hindi para saktan ako, kundi para pigilan ang aking muling pagtakas. "Sila ang mga anak ko, hindi ba?" Patuloy niya. Ang mga luha ay tuluyan ng pumatak sa kanyang mga pisngi. Binaliwala ang kanyang imahe bilang isang makapangyarihang Montenegro. "Sofia, nagmamakaawa ako. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sila ang mga anak ko. Ang 4 na ito, sila ang mga anak natin?" Napatitig ako sa kanya. Ang pader na itinayo ko sa loob ng 5 taon ay tuluyan ng nangyayari sa kanyang mga luha at ng inosenteng pagtawag ng aking anak. Ang katotohanan ay narito na at alam ko, hindi ko na to kayang itago pa. Di ko na nagawang sagutin ang tanong ni Ethan dahil sa biglaang pagre-ring ng aking telepono at sa pagising ng mga bata. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malaking iwasan muli, ngunit mas naging komplikadong lahat. Ramdam ko, alam na ni Ethan ang katotohanan sa kanyang puso, ngunit sadyang wala akong lakas na harapin ang magiging implikasyon noon sa legal na kustodiya ng aking mga anak. Upang mas mapabilis ang pagtapos ko sa aking obligasyon sa hotel at tuluyan ng makalayo, humingi ako ng tulong sa isang kilalang arkitekto na kamakailan lang bumalik mula sa London, si Liam Sterling. Si Liam di lang basta mahusay na profesional, siya rin ay isang matagal ng kaibigan ng aming pamilya na lantaran at matagal nang nagpapahayag ng kanyang paghanga sa akin. Kahit nung nalaman niyang may 4 akong anak. "Sofia, huwag mong masyadong pagodin ang sarili mo. Narito ako para tulungan ka sa stage construction." Nakangiting sabi ni Liam habang inilalatag ang kanyang sariling mga architectural design sa conference room. Si Liam ay matangkad, may maamong mukha at may aura na isang gentleman na kabaligtaran ng madilim at seryosong aura ni Ethan. "Salamat, Liam. Malaking tulong ka talaga sa akin ngayon," sagot ko, pilit nang humingiti habang pinupunasan ng pawis sa aking noo. Hindi namin alam sa labas ng glass wall ng conference room, nakatayo doon si Ethan Montenegro. Kasama niya ang kanyang team, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa amin ni Liam. Nakita ko kung paano magsalubong ang kanyang mga kilay at kung paano humigpit ang pagkakahawak niya sa hawak niyang gintong panulat.
Ang kanyang panga ay nagtagi sa galit habang pinapanood kung paanong iabot ni Liam ang isang baso ng tubig sa akin na may kasama pang banayad na tapik sa aking balikat. Noong hapon din yon, habang nasa executive lounge kami para sa pagre-review ng mga materyales, hindi nakatiis si Ethan. Pumasok siya ng mag-isa, pinalabas sa mga assistant at hinarap kami ni Liam. Mr. Sterling, malamig na panimula ni Ethan. Ang boses ay tila yelo sa tindi ng kapangyarihan. Hindi ko alam na ang sakop ng iyong kontrata ay kasamang pagiging personal na taga-asikaso ng aking chief event planner. Bahagyang naitaas ni Liam ang kanyang kilay. Hindi natatakot sa presensya ng bilyonaryong CEO. Mr. Montenegro, bilang kaibigan at manliligaw ni Sofia, natural lang alagaan ko siya. Lalo na tapansin kong mukhang masyado siyang napapagod sa lalim ng pamamahala mo. Manliligaw. Ang salitang yon ay parang isang spark na nagsindi ng apoy sa mga mata ni Ethan. Humakbang si Ethan pasulong. Ang kanyang kamao ay nakakuyom. Sofia is working for this hotel and her personal life should not interfere with Mr. Montenegro. Si Liam ang nag-aasikaso sa akin nang walang tumutulong sa akin. Mabilis kong singit, pilit na pinagtatanggol si Liam upang di na lumaki pa ang gulo. Kahit ang totoo, lalo ko lang niyanig ang selo sa dibdib ni Ethan. Tinitigan ako ni Ethan. Ang kanyang mga mata puno ng matinding sakit at selos. Ngunit bago pa mag-init ng tuluyan ang sitwasyon sa pagitan ng dalawang lalaki, ang pinto ng lounge biglang bumukas. Operation Protect Mommy. Isang maliit na hiyaw ang narinig mula sa pintuan. Ang quadruplets muling nakatakas mula sa opisina at sa pagkakataong to nakita nila si Liam na nakatayo malapit sa akin. Para sa 4 na bata na itinalagan ang kanilang mga puso kay Mr. Masungit na palihim na nilang tinatawag na daddy sa mga sarili nila. Si Liam may isang malaking banta at kaaway. Ate Emma, si Uncle Liam mo lumalapit kay Mommy? Bulong ni Ella. Hindi pwede. Kay Uncle Ethan lang si Mommy, mariing sagot ni Erin. Mabilis kumilos ang 4 na maliliit na ahente. Si Emma mabilis na tumakbo at sadyang humarang sa daan ni Liam habang may dalatong mga folder. Oops! Sorry po, Uncle Liam. Nahulog po yung doll ko. Dahil sa biglang pagharang ni Emma, napatras si Liam at doon naman sa likod niya sadyang binuhos ni Ella ang isang basong ng malagkit na fruit juice na hawak niya. Diretsyong tumama sa likod ng mamahaling polo ni Liam. Oh no! I'm sorry po, Uncle. Ani Ella na may kasama pang peking gulat, habang si Erin naman palihim na nag-appear kay Elise sa likod. Naging magulong executive lounge. Pilit kong pinagagalitan ang mga bata habang si Liam na may abala sa pagpunas ng kanyang likod. Si Ethan sa kabila ng kanyang matinding selos kanina ay hindi napigilang mapangiti ng palihim sa kalokohan ng 4. Alam niya, pinagtatanggol siya ng kanyang mga anak nang di man lang nito sinasadyang gawin. Matapos maayos ang gulo at mapauwi si Liam para magpalit ng damit, napilitan akong maiwan sa lobby ng hotel kasama ng quadruplets para hintayin ang aming sondong taxi. Si Ethan ay nanatili sa tabi namin, hindi kami iniwan, habang ang kanyang mga matay patuloy na nakabantay sa akin at sa mga bata. Sofia, tungkol kay Liam, panimula niya. Wag ngayon, Ethan, pagod na ako. Putol ko sa kanya habang hawak-hawak ang kamay ni na Elise at Ella. Eksaktong sa sandaling iyon. Isang mahabang kulay itim at napakarangyang luxury sports car ang mabilis na huminto sa tapat ng grand entrance ng hotel. Ang tunog ng mamahaling makina nito ay kumuha ng atensyon ng lahat ng mga tao sa lobby. Bumukas ang pinto ng kotse, isang pares ng naglalakihang sapatos ng may mataas na takong ang unang sumayad sa pulang carpet. Lumabas mula sa loob ang isang babaeng nakasuot na isang napaka-eleganteng designer dress, malalaking sunglasses at may aura ng isang tao na sanay na laging nasusunod lahat ng gusto niya. Ang kanyang buhok maayos na nakaalon at ang kanyang mukha puno ng kasupladahan at kapangyarihan. Nang tanggalin niya ang kanyang sunglasses, ang kanyang mga mata agad na naglakbay sa buong lobby hanggang mapako ang tingin niya sa kinaroroonan namin, nina Ethan at ng mga bata. Isang matamis ngunit mapanganib ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Si Victoria Villanueva, ang babae naging dahilan ng pagkasira ng aking kasal 5 taon ang nakararaan.
Ang babaeng umangkin sa posisyon na dapat ay sa akin ay opisyal nang nagbabalik. Naramdaman ko ang biglaang paghinto ng tibok ng aking puso, habang si Ethan naman napatingin sa paparating na babae nang may matinding galit at pagkagulat sa kanyang mga mata. Ang nakaraang pilit naming tinatakasan tuluyan ang humabol sa amin at sa pagkakataong to, hindi lang ako ang sangkot kundi maging ang aking 4 na anak. Ang bawat hakbang ng mga takong ni Victoria sa makintab na marmol na sahig ng lobby ay tila tunog na isang orasan na nagbabadya ng panganib. 5 taon. 5 taon ko siyang hindi nakita, ngunit ang mukhang yan, ang mukha ng babaeng sumira sa aking mga pangarap at kumuha ng lalaking pinakamamahal ko ay hindi ko malilimutan kahit buhay pa ako na 100 taon. Ethan, darling! Malambing at maarting tawag ni Victoria habang naglalakad papalapit sa amin. Ang kanyang boses ay tila may kamandag na unti-unting pumupuno sa hangin. Otomatikong humakbang si Ethan pasulong, bahagyang humarang sa pagitan namin ni Victoria na tila ba instingto niyang protektahan ako. Victoria, anong ginagawa mo rito? Walang pasabing pagdating mo mula sa New York. Malamig at may diing bungad ni Ethan. Di pinansin ni Victoria ang lamig ng boses ni Ethan. Sa halip, tinanggal niya ang kanyang sunglasses at direktang tumingin sa akin. Nakita ko ang biglang pagdaan ng gulat sa kanyang mga mata nang makilala niya ako, ngunit mabilis din tong napalitan na isang mapang-aping ngiti. Oh, look who's here! Nakataas ang kilay na sabi ni Victoria habang pinapasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Sofia Reyes? Ikaw nga! I didn't know na bumalik ka na pala sa Pilipinas at mas lalong hindi ko alam na nagtatrabaho ka na naman para sa hotel ng fiancé ko. Fiancé? Ang salitang yon ay parang isang matalim na kutsilyo na sumaksak sa puso ko. Kahit alam ko na may kasinungalingan sa likod ng lahat, ang marinig yon mula sa kanya sa harap ng aking mga anak, nagdulot sa akin ng matinding kirot. Victoria, tumigil ka! Pigil ni Ethan. Ang boses niya ay gumaralgal sa galit. Huwag kang magsalita ng mga bagay na walang katotohanan. Walang katotohanan? Oh Ethan, don't be like that. Tumawa ng mahina si Victoria at biglang humawak sa braso ni Ethan. Lumapit siya rito at sa harap ng aking mga mata, mabilis ngunit maring hinalikan si Ethan sa pisngi. Ang pamilya natin ang nag-anunsyo nito bago ko umalis at ngayong nandito na ako. It's time to finalize our wedding, right? Tita Eleanor's wish? Nanginig ang buong katawan ko sa nakita ko. Ang halik na yon ay tila selyo ng aking pagkatalo, 5 taon ang nakakaraan. Napakapit ako na mahigpit sa kamay ni na Emma at Ella. Hindi ko na kaya to. Hindi ko hahayaan na makita pa ng mga anak ko ang tagpong ito. Excuse me. Pilit kong pinatatag ang aking boses kahit pang totoo, gusto ko nang maiyak sa galit at sakit. Mr. Montenegro, Miss Villanueva, aalis na kami ng mga anak ko. Ngunit bago pa ako makahakbang, ang tingin ni Victoria ay bumaba sa 4 na bata na nakahawak sa aking palda. Ang kanyang mga mata ay nanlaki na mapansin ang mukha ng quadruplets. Ang matatalas niyang mata agad na nakakita ng pamilyar na anyo sa mga bata. Ang mga matang Montenegro, ang tindig at ang paraan ng pagtitinginan nila sa kanya. Sinong mga basahan na to, Sofia? Maarteng tanong ni Victoria, halatang may halong kaba at pandidiri. Sa kanyang tinig, huwag mong sabihing nagdala ka ng mga pulubi sa loob ng 5-star hotel ni Ethan. Huwag mo silang tatawaging pulubi. Bulyaw na ni Erin, ang pinaka-seryoso sa 4. Humakbang si Erin pasulong. Ang kanyang maliit na kamao ay nakakuyom habang nakatingin ng matapang kay Victoria. Ikaw ang mukhang bad. Bad ka! How dare you? Susugurin sana ni Victoria si Erin, ngunit mabilis na humarang si Ethan sa harap ng bata. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit na hindi ko pa nakikita noon. Subukan mong hawakan sila, Victoria, at titiyakin ko, mawawala lahat ng meron ng pamilya mo sa kumpanyang ito, banta ni Ethan. Ang kanyang boses ay parang kulog na nagpatahimik sa buong lobby. Napaatras si Victoria, halatang nagulat sa naging reaksyon ni Ethan para sa mga bata. Samantala, ang quadruplets ay hindi lang basta nanonood. Palihim na nag-usap-usap ang 4 habang nagkakagulo ang mga matatanda. Ate Emma, bad talaga siya. Hinalikan niya si Uncle Ethan natin. Bulong ni Ella. May luha na sa kanyang mga mata. Operation Goodbye Victoria. Start! Mariing utos ni Emma.
Habang abala si Victoria sa pakikipagtalo kay Ethan, si Elise at Ella ay dahan-dahan na umiikot sa likod nito. May dalang maliit na kahon ng bubblegum si Ella na kinuha niya sa kanyang bulsa, habang si Elise ay nakakita ng isang basang marker na ginagamit sa signage sa lobby. Sa isang mabilis at maingat na pagkakataon, habang umiiyak at nagmamaktol si Victoria kay Ethan, sadyang dinikit ni na Emma at Ella ilang piraso ng yunuyang bubblegum sa laylayan ng napakarangyang designer dress ni Victoria. Habang si Erin naman, sadyang tinatapon ng kanyang maliit na laroang kotse sa ilalim ng takong ng sapatos nito. Ethan, kailangan natin mag-usap sa office mo ngayon din, sabi ni Victoria sabay talikod ng marangya para maglakad papalayo. Ngunit sa kanyang unang hakbang naapakan niyang laruan ni Erin. Napatili si Victoria nang mawalan siya ng balanse. Kasabay nito ang laylayan ng kanyang damit na may bubblegum dumikit sa gilid ng isang malaking basurahan sa lobby, dahilan upang mapunit ang bahagi ng kanyang mamahaling kasuotan. "Oh my God! My dress! My shoes!" tiri ni Victoria habang ang mga tao sa lobby nagsisimulang magbulungan at magtakpan ng bibig para itago ang tawa. "Emma, Ella, Erin, Elise, halika rito." Tawag ko sa kanila dahil alam ko silang nasa likod ng kalokohang to. Mabilis ko silang hinila palabas ng grand entrance ng hotel at sumakay sa unang dumating na taxi. Habang umaandar ang kotse papalayo, lumingon ako sa huling pagkakataon sa salamin. Nakita ko si Victoria na nagwawala sa lobby habang ang mga security ay tinitingnan ang kanyang napunit na damit. Ngunit ang mas nakakuha ng pansin ko ay si Ethan. Nakatayo siya sa labas ng pinto ng hotel, hindi pinapansin si Victoria, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa umaalis naming taxi, puno ng pangungulila, determinasyon at isang pangako na di niya kami hahayaang mawala muli sa kanyang buhay. Ang mga sumunod na araw, matapos sa eksena sa lobby, ay naging parang isang malaking laro ng taguan, kung saan ang buong Montenegro Grand Hotel ang nagsilbing aming taguan. Dahil sa laki ng proyektong aking hawak at sa nalalapit na grand reopening, hindi ko po pwedeng talikuran ang aking trabaho. Ngunit bawat sulok na aking lalakaran, ramdam ko ang matatalas na mata ni Victoria Villanueva na tila ba nangingilid ng banta at ang malalalim na tingin ni Ethan na tila ba may binabalak na hindi ko mawari. Isang umaga, laking gulat ko na lamang na makatanggap ang buong production at management team ng isang opisyal na memo mula sa Office of the CEO. Isang mandatory company outing at ocular inspection para sa isang bagong eco-luxury resort project ng pamilyang Montenegro sa probinsya. At ang mas malala, kasamang pamilya ng mga key organizers na nangangahulugang kasama ang aking quadruplets. "Mommy, sasakay ba tayo sa malaking bus?" Excited na tanong ni Ella habang tinutulungan ko silang mag-impake ng kanilang mga pamalit na damit. "Oo, baby. Pero tandaan niyo ang usapan natin ha. Kapag nandun na tayo, huwag kayong lalayo kay mommy. At huwag kayong gagawa ng kahit anong operation o kalokohan." Paalala ko sa kanila, lalo na kay Emma na siyang utak ng nakaraang sabotahe kay Victoria. "Opo, mommy. Promise." Sabay-sabay nilang sagot, ngunit nakita ko ang palihim na sanyasan ni na Erin at Elise sa likod ko. Alam ko, may kung ano na naman silang pinaplano. Ang destinasyon ay isang napakagandang pribadong resort na pinaliligiran ng malalaking puno at may malawak na ilog sa gilid nito. Pagkababa pa lamang namin sa bus, sinalubong na agad kami ng sariwang hangin. At ang nakaririnding boses ni Victoria, "Ethan, darling, bakit kailangan pa nating pumunta sa magubat na lugar na to? My skin is going to get ruined," reklamo ni Victoria habang paypay ng paypay sa kanyang sarili. Suot niyang isang puting designer sundress at malaking sombrero. Tila ba pupunta sa isang fashion show sa halip na isang camping site. Si Ethan, na simpleng t-shirt at shorts ng suot ay hindi siya pinansin. Ang kanyang mga mata agad na naglakbay sa direksyon namin ng mga bata. Nang magtama ang aming paningin, bahagya siyang tumango at naglakad papalapit sa amin. "Sophia, girls," bati niya, ang boses ay malumanay at may pamilyar na init. "Sana magustuhan ninyo ang lugar na ito. Ligtas ang ilog dito, may mga lifeguard, maraming po pwedeng laruin ng mga bata." "Salamat, Mr. Montenegro, pero naririto kami para sa trabaho.
Formal kong sagot, pilit na iniiwas ang aking sarili sa kanyang presensya. Na magsimula ang aming aktibidad para sa team building, doon na nagsimula ang totoong gulo. Nagkaroon ng outdoor lunch kung saan ang lahat ay nakaupo sa mga picnic bench malapit sa pampang ng ilog. Si Victoria pilit na sumisiksik sa tabi ni Ethan. Inaasikaso ito sa pagkain at palakad kang sumisilip sa akin nang may mapanguyam ng ngiti. You know, Ethan, Tita Eleanor was just telling me over the phone yesterday kung gaano siya ka-excited para sa kasal natin. Malakas sasabi ni Victoria. Sapat para marinig ng buong production team na nakaupo sa katabing lamesa. Naramdaman ko ang biglaang pagsikip ng aking dibdib. Binaba ko ang aking kutsara at uminom ng tubig, ngunit ang quadruplets na nakaupo sa tabi ko hindi pinalampas ang pagkakataong yon. Mommy, bakit po ba salita ng salita si Tita Maarte? Ang ingay-ingay niya parang yung manok sa tapat ng bahay natin sa Batangas? Malakas sa tanong ni Emma, na naging sanhin ng biglaang pagkatahimik ng buong paligid. Ilang empleyado ang patagong nagtakip ng bibig para hindi humalakak. Namula sa galit ang mukha ni Victoria. What did you say, you little brat? Sinabi ko po, manok ka po, kuda ka ng kuda. Sagot ni Erin nang walang katakot-takot gamit ang parehong seryosong mukha na madalas kong makita kay Ethan kapag nasa boardroom. Ethan, are you just going to let these undisciplined children insult me? Tilin ni Victoria habang hinahampas ang braso ni Ethan. Tumingin si Ethan kay Erin at sa halip na magalit, nakita kong isang mabilis na pagkurap ng kanyang mata. Isang palihim na pag-praise sa tapang ng bata. Victoria, mga bata lang sila. Huwag mo silang patulan kung ayaw mong magmukhang mas bata sa kanila. Pagkatapos ng tanghalian, nagkaroon ng free time para sa lahat. Lumapit ako sa may pampang ng ilog upang kumuha ng ilang larawan ng landscape para sa gagamiting background ng stage design. Ang quadruplets naman ay pansamantalang naglalaro ng buhangin sa mababaw na bahagi ng pampang sa ilalim ng pangangasiwa ng isang tour guide. Habang abala ko sa pagkuha ng anggulo gamit ang aking tablet, hindi ko napansin na lumapit pala sa likod ko si Victoria. Masyado kang mapangahas, Sofia. Malamig na boses ang narinig ko. Lumingon ako at nakita ko ang galit na mukha ni Victoria. Akala mo ba hindi ko nakikita kung paano kang tumingin kay Ethan? At ang mga batang yan, huwag mong itatambal sa pamilya Montenegro ang mga anak mo sa labas. Victoria, wala akong pakialam sa mga iniisip mo. Sagot ko ng may paninindigan. Nandito ako para sa trabaho ko. At kung meron man dapat matakot dito, ikaw yon. Dahil alam nating dalawa kung anong totoo 5 taon ang nakararaan. You piece of... Sa sobrang galit ni Victoria, binalak niya akong itulak ng malakas. Reflex ko ang umiwas. Ngunit dahil madulas sa mga bato at sa pampang ng ilog, nawalan ako ng balanse. Napatili ako habang nahuhulog pabalik sa malalim na bahagi ng ilog. Sofia! Isang malakas sa sigaw ang narinig ko mula sa malayo. Bago pa ako tuluyang lumubog sa malamig na tubig, nakita ko ang isang mabilis na figura na tumakbo mula sa campsite at walang pag-aalinlangan tumalon sa ilog. Si Ethan, binaliwala niya ang kanyang suot, ang kanyang telepono sa bulsa at ang kanyang kaligtasan. Sa ilalim ng tubig, nararamdaman ko ang malalakas na braso ni Ethan na yumakap sa aking bewang. Mabilis niya akong binuhat pa itaas hanggang sa makahinga kaming dalawa ng maluwag. Ang agos ng ilog bahagyang malakas, kaya naman napilitan kaming sumandal sa isang malaking bato sa gitna ng tubig upang hindi tangayin. Are you okay? Sofia, look at me. Nasaktan ka ba? Sunod-sunod ang tanong ni Ethan. Ang kanyang mukha puno ng labis na takot at pag-aalala. Ang kanyang mga kamay mahigpit na nakahawak sa aking mga balikat, habang ang aming katawan ay basang-basa at magkadikit. I'm okay, Ethan. Panginig kong sagot dahil sa lamig ng tubig at sa tindi ng kaba. Napakalapit ng aming mga mukha. Ang kanyang basang buhok bahagyang nakalaylay sa kanyang noo at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang katotohanang hindi niya na kayang itago. Hinding-hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa iyong muli, Sofia. 5 taon kitang hinanap. 5 taon na kong nanalangin na sana bumalik ka. Sa mga sandaling iyon, sa gitna ng ilog, tila naglaho ang buong mundo. Ang galit ko ay tila natunaw sa init ng kanyang yakap.
Napahawak ako sa kanyang dibdib. Nararamdaman ng mabilis sa pagtibok ng kanyang puso na sumasabay sa tibok ng sa akin. Mommy! Uncle Ethan! Isang sabay-sabay na hiyaw mula sa pampang ang bumasag sa aming tagpo. Nang lumingon kami, nandoon ang quadruplets, kasama ng ilang lifeguards at empleyado na patakbo ng lumalapit. Si Victoria naman nakatayo sa likod, maputla ang mukha sa takot at matinding selos dahil nakita ng lahat kung paano ko iniligtas ni Ethan. Ngunit ang mas nakakuha ng atensyon ng lahat ay si Elise. Sa takot niya para sa akin, mabilis siyang tumakbo sa pinakatabi ng pampang. Tinuro si Ethan na kasalukuyan pa ring nakayakap sa akin sa tubig. At sa gitna ng malakas na iyak, sinigaw niya ang mga salitang nagpatahimik sa buong production team ng hotel. Daddy, iligtas mo po si Mommy. Daddy, please. Napatigil lahat ng empleyado. Nagkatinginan sila. Pagkatapos ay tumingin kay Ethan at sa apat na magkakamukhang bata. Ang salitang daddy ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan at sa pagkakataong to narinig iyon ng lahat, kabilang na si Victoria na tuluyan ng napaatras sa matinding gulat. Ang salitang binitawan ni Elise sa pampang ng ilog, tila isang malakas na pagsabog na nag-iwan ng matinding guho sa puso ng lahat na nakakarinig. Habang inihahon kami ng mga lifeguard mula sa malamig na tubig, ang mga bulungan ng mga empleyado ng Montenegro Hotels ay parang mga bubuyog na hindi mapatahimik. Narinig mo ba yon? Tinawag niyang daddy si Mr. Montenegro. Sabi ko na nga ba kaya pala kamukhang kamukha. Paano si Miss Victoria? Nang makatapa kami sa tuyong lupa, agad kong binalot si Elise ng tuwalya habang nanginginig ang aking buong katawan. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa katotohanan na tuluyan ng nabasag ang aking lihim. Tumingin ako kay Victoria. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Ang kanyang mga labi ay nagpapakita ng matinding galit at takot. Tumingin din ako kay Ethan na bagamat basang-basa at hinihingal pa, ay may isang matigas at determinadong mukha. Sa puntong yon, alam ko wala nang balikan. Pagbalik namin sa lungsod, ang buhay ay hindi na naging normal. Mas lalo naging mabilis ang takbo ng mga pangyayari. Isang gabi, habang tinutulungan ko ang quadruplet sa kanilang school project tungkol sa family tree, napansin ko, seryosong-seryoso si Erin habang nagdidikit ng mga gupit na papel sa isang karton. Mommy, panimula ni Erin habang nakatitig sa bakanting espasyo sa tabi ng pangalan ko sa ilalim ng salitang father. Sabi ni teacher, kailangan daw po may picture ni daddy dito. Pwede po ba nating ilagay yung picture ni Uncle Ethan? Kasi tinawag na siya ni Elise na daddy at gusto ko na rin po siyang maging totoong daddy. Napatigil ako sa aking ginagawa. Lumapit si Emma, Ella at Elise sabay-sabay na tumango. Ang apat kong anak nakatingin sa akin ng may buong pag-asa. Paano ko ba ipagkakait sa kanilang isang bagay na simula't simula pa lang sa kanila naman talaga? Mga anak, bulong ko, habang unti-unting pumapatak ang aking luha. Bigyan niyo si Mommy ng konting oras, okay? Ang hindi ko alam sa mga sandaling iyon, si Ethan gumagawa na ng isang hakbang na tuluyang magbabago sa aming tadhana. Sa loob ng kanyang pribadong opisina sa penthouse ng hotel, hawak niyang apat na maliliit na hibla ng buhok na palihim niyang nakuha mula sa mga hair clips ng mga bata noong araw ng babysitting disaster. Gawin mo ang test na ito sa pinakamabilis na paraan. Utos ni Ethan sa kanyang pinagkakatiwalaang pribadong doktor, si Dr. Arnaldo. Inabot niya ang sample kasama ng sarili niyang sample. Gusto ko ang resulta sa loob ng 48 oras. Walang dapat makaalam nito lalo ng pamilya Villanueva. Masusunod, Mr. Montenegro. Sagot ng doktor bago mabilis na lumisan. Nakasandal si Ethan sa kanyang marangyang upuan, nakatingin sa malaking bintana na natatanaw ang buong syudad. Ang kanyang puso ay umaapaw sa isang uri ng pananabik. Alam niya ang sagot, ngunit kailangan niya ng legal na ebidensya para protektahan sina Sofia at ang mga bata mula sa anumang maruming laro na maaaring gawin ng pamilya Villanueva kapag sumabog ang katotohanan. Ngunit di rin naging matalino si Victoria para maging bulag sa mga nangyayari. Sa marangyang mansyon ng mga Villanueva, pabalik-balik si Victoria habang hawak ang isang baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay nandilisik sa galit. Hindi maaari. Hindi pwedeng ang mga bastardong anak ng Sofia na yan ang sisira sa lahat ng pinaghirapan ko. Sigaw niya sa kanyang sarili.
Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang lihim na tauhan. Ang parehong tao na tumulong sa kanya 5 taon nang nakakaraan para isabotahe ang sasakyan ni Ethan at gumawa ng peking pregnancy test. Mag-imbestiga ka sa ospital kung saan ipinanganak ang mga anak ni Sofia Reyes 5 taon nang nakakaraan. Utos ni Victoria, ang boses ay puno ng kamandag. Alamin mo kung sinong ama na nakarehistro at kung kailangan mong sunugin ang mga records, gawin mo. Huwag mong hahayaang makakuha si Ethan ng kahit anong patunay. Lumipas ang 2 araw na puno ng mabigat na kaba. Ang grand reopening ng hotel ay 2 araw na lang ang layo at ang ballroom ay halos handa na. Habang tinatapos ko ang huling inspeksyon sa mga ilaw, nakita ko si Ethan na pumasok sa ballroom. Ang kanyang lakad ay mabilis at sa kanyang kanang kamay hawak na isang puting envelope na may selo na isang kilalang DNA testing laboratory. Napatigil ako sa gitna ng stage. Ang aking mga kamay otomatikong napahawak sa aking dibdib kung saan nakatago ang kwintas na may singsing. Umakyat si Ethan sa stage, ang kanyang mga mata nagbabaga sa halo-halong emosyon. Galit sa nakaraan, ngunit may matinding tagumpay at pagmamahal para sa kasalukuyan. Huminto siya sa harap ko, dahan-dahang itinaas ang envelope at binuksan to sa harapan ko. Lumalabas na ang katotohanan, Sofia. Ang boses ni Ethan ay nanginginig sa matinding emosyon habang pinapakita sa akin ang huling pahina ng dokumento. Doon, sa ilalim ng mga pangalan ni na Emma, Ella, Erin at Elise Reyes at sa tabi ng pangalang Ethan Montenegro, may nakasulat na mga numero ng may katapat na salitang Probability of Paternity 99.99% Positive. Sila ang mga anak ko, bulong ni Ethan. Ang mga luha ay tuluyan ng pumatak mula sa kanyang mga mata habang binababa ang papel. 4 na taon. 5 taon kong hindi nalaman na may 4 akong magagandang prinsesa. Sofia, bakit may tinago sa akin? Napaiyak na rin ako at hindi ko na kinayang bigat. Dahil natatakot ako, Ethan. 5 taon nang nakakaraan, nakita ko yung mga larawan mo kasama si Victoria. Nakita ko yung pregnancy test niya at sinabi sa akin ng mga tao mo na ginamit mo lang ako. Paano ko magtitiwala sa'yo habang daladala kong 4 na buhay sa sinapupunang to ng mag-isa? Natigilan si Ethan. Ang kanyang mga mata nanlaki sa matinding gulat nang marinig ang tungkol sa mga larawan at sa pregnancy test na kailanman ay hindi niya alam. Anong larawan? Anong pregnancy test, Sofia? 5 taon nang nakakaraan na aksidente ako papunta sa'yo dahil sinabotahe ang preno ko. Comatose ako sa ospital nang iwan mo ko. Nang marinig ko ang salitang aksidente at sinabotahe, ang mundo ko tila muling uminog ng pabaliktad. Nagkatinginan kaming dalawa at sa parehong sandali, napagtanto naming kaming dalawa ay naging biktima na isang napakalaki at napakaruming kasinungalingan. Ngunit bago pa man kami makapagpalitan ng paliwanag, isang malakas na palakpak ang narinig namin mula sa madilim na bahagi ng entrance ng ballroom. Dahan-dahang lumabas mula sa anino si Victoria Villanueva, hawak ang kanyang sariling folder ng mga dokumento. May kasamang 2 lalaking nakasuot na mukhang mga abogado. Ang kanyang mukha puno ng isang mapanganib na ngiti. Napakagandang tagpo. Sarkastikong sabi ni Victoria habang naglalakad patungo sa stage. Ngunit huli na ang lahat para sa inyong dalawa. Dahil hawak ka ng utos mula sa korte para sa pagpapaalis sa iyo at sa mga bastardo mong anak sa bansang ito, Sophie. At ikaw naman, Ethan, handa ka na bang makita kung paano babagsak ang Montenegro Hotels kapag inurong ng pamilya ko lahat ng shares namin ngayon din? Ang bawat hakbang ni Victoria patungo sa amin sa ibabaw ng malawak na stage ng ballroom ay tila tunog ng paparating na hatol. Ang kanyang mga mata na dati puno ng mapagpanggap na karangyaan ngayon nagliliyab sa isang desperadong galit. Sa likod niya ay ang 2 abogado, may bitbit na mga formal na dokumento. Tila ba handang-handa na tapusin ang laban na sinimulan niya 5 taon na ang nakararaan. Victoria, ang boses ni Ethan naging parang ungol ng isang leon, mababa, mapanganib at puno ng nagbabagang buot. Humakbang siya ng buong porma sa harap ko. Ganap akong tinago sa likod ng kanyang matikas na katawan. Lakas loob kang pumasok sa pamamahay ko na may dalang mga peking pananakot. Anong pumasok sa marumi mong utak? Peking pananakot? Tumawa ng nakakakilabot si Victoria. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa walang taong ballroom. Winagayway niya ang hawak niyang folder.
Oh, Ethan, darling. Masyado kang nagpapadala sa emosyon mo sa babaeng yan at sa apat na bastardong yan. Ang pamilya Villanueva ang may hawak ng 40% ng shares ng kumpanyang ito. Isang pirma ko lang, isang utos ko lang sa board, guguho ang imperyong ito na pinagmamalaki mo. At ang babaeng to, ang kanyang mga anak, madali kong magagawa ng paraan para ideklara na iligal ang kanilang paglagi dito o mas malala, ang palabasing isang panuloko ang DNA test na hawak mo. Nanginginig ang aking mga kamay sa likod ni Ethan. Ang takot na kunin niya ang aking mga anak o ang sirain ng buhay na maingat kong tinaguyod ay parang yelong gumagapang sa aking likod. Victoria, bakit mo to ginagawa? 5 taon ang nakararaan, nakuha mo ng gusto mo. Iniwan ko na si Ethan sa'yo, ba't kailangan mo pa kaming habulin ngayon? Sigaw ko, ang aking boses ay basag sa naghalong galit at sakit. Hinarap ako ni Victoria, ang kanyang mukha ay namula sa tindi ng inggit. Dahil kahit umalis ka, Sofia, hindi ka nawala sa isip niya. 5 taon ko siyang kasama. 5 taon kong binigay ang lahat pero kailanman hindi niya ako tiningnan gaya ng pagtingin niya sa'yo. At ngayon babalik ka na may dalang 4 na kopya ng mukha niya. Hindi ko hayaan na makuha mong posisyon na para naman sa akin. Kailanman, hindi naging sayong posisyong to, Victoria. Malamig na putol ni Ethan. Dahan-dahang binaba ni Ethan ang envelope ng DNA test sa isang lamesa sa stage. Mula sa kanyang bulsa, nilabas niya ang sariling telepono. May isang pindot siyang ginawa roon at bigla bumukas ang dambuhalang LED screen sa likod ng stage. Ang screen na nakalaan sana sa pagpapakita ng kasaysayan ng Montenegro Hotels para sa grand reopening. Ngunit ang lumabas doon, hindi mga larawan ng hotel. Iyon ay isang video recording. Isang nakatagong kamera mula sa isang madilim na silid tanggapan kung saan malinaw na makikita ang tauhan ni Victoria, may kausap na isang lalaking mekaniko. Kasunod ay ang audio recording ng isang pag-uusap na naganap eksaktong 5 taon nang nakararaan. Siguraduhin mong hindi gagana ang preno ng sasakyan ni Ethan bago siya makarating sa tagpuan nila ni Sofia. Ang boses sa audio, walang iba kundi ang boses ni Victoria. At ang envelope na naglalaman ng mga peking larawan at pregnancy test, ibigay mo na sa babaeng yan ngayon din. Gusto kong isipin niya na nagtaksil si Ethan. Napatigil si Victoria. Ang kanyang tawa biglang naputol. Ang kanyang mga matay nanlaki habang nakatitig sa dambuhalang screen. Unti-unting nawawalan ng lakas ang kanyang mga kamay hanggang mabitawan niyang hawak ng folder. Ang mga papel ng kanyang pananakot ay nagkalat sa sahig ng stage. Paanong nangangatog ang mga labi ni Victoria? Napaatras siya na ilang hakbang habang ang dalawa niyang abogadong kasama ay nagkatinginan at dahan-dahang lumayo sa kanya. Alam nila, labas na sila sa krimeng ito. Akala mo ba, natutulog ako sa loob ng 5 taon, Victoria? Hakbang ni Ethan pasulong. Bawat bitaw ng kanyang salita ay parang bawat hampas ng maso sa katarungan. Matagal ko nang alam na sinabotahe ang sasakyan ko. Ang tanging kulang ko na lang ay ang matibay na ugnayan mo sa taong gumawa nito. At salamat sa pagiging desperado mo nitong mga nakarang araw. Dahil sa pagtatangka mong burahin ang mga records ng aking mga anak sa ospital, nahuli ng mga tauhan ko ang parehong tao na binayaran mo noon. Inamin niyang lahat? Hindi. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang ang video na yan. Hysterical na sigaw ni Victoria. Ang kanyang marangyang ayos ay tuluyan ng nasira habang pabalik-balik siya sa stage. Ethan, hindi mo ako po pwedeng ipakulong. Ang pamilya mo ay kasalukuyan ng hinaharap ang board of directors. Malamig na sabi ni Ethan. Dahil sa mga ebidensyang hawak ko tungkol sa tangkang pagpatay sa akin at sa panulokong ginawa mo, opisyal nang binili ng Montenegro Corp lahat ng shares ng mga Villanueva sa halagang itinakda ng batas para sa mga lumabag sa kontrata ng kumpanya. Wala ka ng kapangyarihan dito, Victoria. Sa sandaling yon, bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok ang 4 na opisyal ng pulisya kasama ng pinuno ng security ng hotel. Miss Victoria Villanueva, you are under arrest for frustrated murder, forgery, and cyber libel. Pahayag ng pinunong pulis habang papalapit sa kanyang may hawak na posas. Bitawan niyo ako. Sofia, kasalanan mo to. Hindi ko kayo mapapatawad. Tili ni Victoria habang pilit siyang kinakaladkad ng mga pulis palabas ng ballroom. Ang kanyang mga sigaw unti-unting naglaho, kasabay ang tuluyang pagbagsak ng kanyang mga peking pangarap. Nang muling maghari ang katahimikan sa loob ng malawak na bulwagan, tila ba may isang napakabigat na bagyo ang natapos.
Napaupo ako sa gilid ng isang baitang sa stage. Hindi napigilan ang pag-agos ng aking mga luha ng paglaya mula sa 5 taon ng maling akala, sakit at takot. Naramdaman ko ang pagluhod ng isang tao sa harap ko. Inangat ko ang aking tingin at nakita ko si Ethan. Ang kanyang mga matay basang-basa rin ng luha. Dahan-dahan niyang hinawakan ng aking mga nanginginig na kamay. Nilapit ang mga to sa kanyang mga labi at hinalikan ng matagal. Patawarin mo ko, Sofia. Ang boses niya ay basag, puno ng matinding pagsisisi. Patawarin mo ko kung di kita nahanap ng mas maaga. Kung hinayaan kong pasanin mo lahat ng hirap ng mag-isa habang dala mo mga anak natin. Umiling ako habang aking kabilang kamay ay dahan-dahan na humawak sa kanyang pisngi. Ang galit na 5 taon kong inalagaan, tuluyan ng natunaw. Pinalitan ng katotohanan na kailanman hindi niya ako tinalikuran. Hindi mo kasalanan, Ethan. Pareho tayong niloko. Mommy, Uncle Ethan. Isang pamilyar at sabay-sabay na 4 na boses ang maling bumasag sa aming tagpo mula sa pinto ng ballroom. Sina Emma, Ella, Erin at Elise ay patakbong lumapit sa amin sa ibabaw ng stage. Sa pagkakataong to, hindi sila nagdala ng kalokohan. Ang kanilang maliliit na muka ay puno ng pag-aalala na makita kaming parehong umiiyak. Mabilis silang sumiksik sa aming gitna. Otomatikong binuksan ni Ethan ang kanyang malalaking braso at niyakap kaming 5 ng sabay-sabay. Isang mahigpit, mainit at matagal na yakap na tila ba tinatapos ang 5 taon ng pangungulila. Huwag ka nang umiyak, Mommy. Nandito na si Uncle Ethan. Bulong ni Ella habang pinupunasan ng luha ko gamit ang kanyang maliit na daliri. Hindi na siya Uncle, Ella. Seryosong pagtatama ni Erin habang nakatingin ng diretso sa mukha ni Ethan na ngayon nakangiti sa kabila ng luha. Siya ang totoong daddy natin, di ba? Tumingin si Ethan kay Erin. Pagkatapos ay sa 3 pang bata at ang huli sa akin. Isang malawak at pinakamasayang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oo mga anak, ako ang daddy ninyo at hindi ko na kayo muling iiwan kahit kailan. Ang mga salitang binitawan ni Ethan sa ibabaw ng stage, ang pag-amin na siyang aming totoong daddy ay tila isang mahiwagang musika na nagpabago sa ihip ng hangin sa loob ng ballroom. Ang 4 na quadruplets ay sabay-sabay na napasinghap bago sila nagunahan sa paggulo at pagyakap sa leeg ni Ethan. Daddy? Daddy talaga kita? Masayang hiyaw ni Emma habang sinusubsob ang kanyang mukha sa balikat ng kanyang ama. Sabi ko na nga ba kaya pala magkamukha tayo ng kilay. Buong pagmamalaking hirit ni Erin habang si Ella naman umiiyak na rin sa tuwa, nakayakap sa binte ni Ethan. Si Elise ang pinakatahimik, dahan-dahang hinawakan ng leeg ni Ethan. Pinagdidikit ang sarili nitong birthmark sa birthmark ng kanyang ama. Niyakap sila ni Ethan ng buong higpit. Sa bawat hagulgol at tawa ng mga bata, nakita ko ang pagbuhos ng emosyon na 5 taon niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Tumingin siya sa akin mula sa gitna ng kumpol ng aming mga anak. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing, "Salamat dahil ibinalik mo sila sa akin." Matapos ang madamdaming tagpong iyon, hindi na kami hinayaan ni Ethan na bumalik sa aming maliit na apartment sa Batangas. Ginamit niya lahat ng kanyang kapangyarihan upang ilipat kami sa kanyang pribadong mansyon sa isang eksklusibong subdivision. Ang mga sumunod na araw naging isang napakagandang panaginip para sa quadruplets. Wow! Ang laki ng bahay mo, Daddy! May pool na kasya kaming 4! Manghang-mangha na sigaw ni Ella habang tumatakbo sa malawak na hardin. Si Ethan ay tila naging isang ganap na ibang tao. Ang malamig at kinatatakutang CEO ng Montenegro Corp ay naglaho ng parang bula sa tuwing papasok siya sa pinto ng mansyon. Walang kaimot-imot siya na pumapayag na maging kabayo para sakyanin na Emma at Ella sa carpet, o kaya naman seryosong nakikipagtalakayan kay Erin tungkol sa mga paborito nitong libro. Bumawi siya sa bawat segundong nawala sa amin. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog ang mga bata, nagtaka kami ni Ethan sa malawak na balkonahe ng mansyon, tanaw ang hardin. May dala siyang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Inabutan niya ako ng isa at tumabi sa akin sa may rehas. Sofia, panimula niya. Ang boses ay malalim, ngunit puno ng kapayapaan. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat na naging pagkukulang ko. Kahit alam natin na si Victoria ang may gawa ng lahat, hindi ko pa rin mapigilang masaktan para sa mga pinagdaanan mo.
Ininom ko ang tsokolate at tumingin sa malayo. Ethan, tapos na yon. Ang mahalaga ngayon, nalaman na ng mga batang totoo at nakita ko kung gaano mo sila kamahal. Dahan-dahan, ibinaba ni Ethan ang kanyang tasa. Humarap siya sa akin, hinawakan ang aking dalawang kamay at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko ang pagbabalik ng parehong tingin na meron siya 5 taon nang nakakaraan. Ang tingin ng lalaking nangakong iibigin ako habang buhay. Di lang ang mga bata ang gusto kong bawiin, Sofia. Bulong niya. Ang kanyang nanginginig na daliri ay dahan-dahan na hinila ang kwintas na nakatago sa loob ng aking damit. Nilalabas ang lumang engagement ring na suot ko pa rin. Gusto kong ituloy ang kasal na pinagkait sa atin na nakaraan. Gusto kong maging asawa ka sa harap ng Diyos, ng mga tao at ng ating 4 na anak. Nanginig ang aking labi. Ang singsing na hawak niya ay ang pangarap na matagal kong isinantabi. Ethan, huwag mo na akong tanggihan, Sofia. Hayaan mo ko na alagaan kayong 5 habang buhay, pakiusap niya. Mula sa likod ng glass door ng balkonahe, nakita ko ang 4 na maliliit na ulo na nakasubsob sa salamin, palihim na namang nanonood. Nang mapansin kong nakatingin ako, sabay-sabay nilang binuksan ang pinto at patakbong lumapit sa amin. Say yes, Mommy. Please say yes, hiyaw ni Emma. Gusto ko pong makita si Mommy na naka-white dress, dagdag ni Ella. Natawa kami ni Ethan sa biglaang pag-eksena ng 4. Tumingin ako kay Ethan sa kanyang tapat na mga mata at sa 4 kong anak na ngayon ay tumatalon na sa tuwa. Wala na akong dahilan para tumakbo pa. Ang aking tahanan ay naririto na sa harapan ko. Yes, Ethan, nakangiti kong sagot habang tumutulo ang luha ng kaligayahan. Yes, papakasalan kita. Isang malakas na hiyawan ng tagumpay ang pinakawala ng quadruplets habang sabay-sabay kaming binuhat at niyakap si Ethan. Handa na para sa bagong simula na magkakasama bilang isang tunay at kompletong pamilya. Ang mga sumunod na buwan ay naging isang napakabilis na revolusyon ng saya, paghahanda at mga bagong simula. Ang balita tungkol sa nalalapit na kasal na nag-iisang bilyonaryo na si Ethan Montenegro sa kanyang unang pag-ibig na si Sofia Reyes, kasama ng opisyal na pagpapakilala sa Montenegro quadruplets ay naging pinakamalaking usap-usapan sa buong bansa. Ngunit sa kabila ng ingay sa media at ng marangyang mundo ng business tycoons, ang aming pamilya ay nanatiling nakatapak sa lupa. Mas pinahahalagahan ang bawat simpleng sandali ng magkakasama. Isang linggo, bagong takdang araw ng kasal, nagkaroon ng huling fitting ng mga kasuotan sa loob ng mansyon. Ang malawak na sala na puno ng mga sikat na fashion designer, mamahaling tela at ang walang katapusang takbuhan ng 4 na maliliit na prinsesa. Mommy, tingnan mo si Erin. Ayaw niyang isuot yung gown niya. Gusto niya suit din gaya ng kay Daddy. Sumbong ni Ella. Hila-hilang laylay ng kanyang kulay rosas na pamburol na damit na may maliliit na tahi ng perlas. Lumingon ako at nakita si Erin na nakataas ang kilay, nakahalukip-kip sa gilid ng sofa at masamang tinitingnan ang tila makati at mabulaklak na gown na inihanda para sa kanya. Mommy, I wanna look sharp like Daddy. Ayoko ng palda. Di ako makakatakbo kapag may emergency operation kami ni Ate Emma. Natawa ang head designer habang si Ethan nakasalukuyang inaayos ang sariling tuxedo sa harap ng salamin ay lumapit. Lumuhod sa tapat ni Erin. Inayos ang gulo-gulong buhok ng anak at ngumiti ng may pagmamalaki. Kung gusto ng aking bentahing prinsesa na mag-suit, bigyan siya ng pinakamagandang custom-tailored suit. Ang isang Montenegro ay nagpapasya para sa kanyang sarili. Yes, thank you Daddy. Tuwang-tuwang sabi ni Erin sa bayakap sa leeg ng kanyang ama. Napaiyak naman ako ng mababaw habang pinapanood sila. Ang lalaking dati kinatatakutan ko ng kanyang mga empleyado dahil sa kawalan ng emosyon. Ngayon, tila isang malambot na clay na madaling itumba at pasunurin ng 4 na 5 taong gulang na bata. Dumating ang araw na matagal naming hinihintay at ipinagdasal, ang araw ng kasal. Ginanap ito sa isang napakaganda at solemneng pribadong kapilya sa tuktok na isang burol ng pagmamayari ng mga Montenegro, na natatanaw ang malawak na dagat. Ang paligid ay napupuno ng mga sariwang puting rosas at banayad na tugtog ng biolin. Nakatayo ako sa labas ng malaking pinto ng kapilya, hawak ang aking bouquet ng mga bulaklak.
Ang aking puso ay pumipitik sa halo-halong kaba at labis na pananabik. Suot ko ang isang simple ngunit napakahusay na pagkakagawa ng white lace wedding gown. Ang mismong disenyong pinangarap namin ni Ethan 5 taon na ang nakararaan. Sa tabi ko, nakatayo ang 4 kong anak na nagsisilbing mga munting abay. Si Emma, Ella at Elise, mukhang mga anghel sa kanilang mga tila ulap na gowns. Habang si Erin naman ay napakakisig sa kanyang kulay puting suit na may maliit na black bow tie. "Mommy, don't be nervous, we're here," bulong ni Elise habang hinahawakan ng aking malamig na kamay gamit ang kanyang maliit at mainit na palad. "Oo nga po, Mommy. Tsaka kapag umiyak si Daddy mamaya, ako pong mag-abot ng panyo sa kanya," nakangiting sabi ni Emma. Nang bumukas ang dambuhalang pinto ng kapilya, ang liwanag ng araw ay tila sumalubong sa amin. Lahat ng mga panauhin, mga malalapit na kaibigan, pamilya at mga pinagkakatiwalaang kasamahan sa trabaho ay sabay-sabay na tumayo at tumingon sa aming direksyon. Ngunit ang aking mga mata ay agad na naglakbay sa dulo ng mahabang altar. Naroon si Ethan. Sa sandaling magtamang aming paningin, nakita ko ang marahas na pagbaba taas ng kanyang dibdib. Ang bilyonaryong kilala sa pagkakaroon ng poker face ay di napigilang mapaluha sa unang hakbang ko pa lamang. Ang kanyang mga mata puno ng pagsamba, pag-ibig at ang katotohanan na sa wakas, ang kanyang mundo ay kumpleto na. Dahan-dahan kaming naglakad patungo sa kanya, kasabay ng mabagal na pagbuhos ng mga talulot ng bulaklak mula sa mga kamay ni na Ella at Elise. Bawat hakbang ay tila pagbura sa 5 taon ng sakit. Bawat hakbang ay pagbuong muli sa pangarap na minsan nang nawasak. Nang makarating ako sa tapat niya, inabot ko ang aking kamay. Agad na tong hinawakan ng mahigpit. Tila ba natatakot na kapag bumitaw siya, maglalaho ako gaya ng isang panaginip. "You are the most beautiful woman in the world, Sophia. Today and every single day." Bulong niya, ang boses ay gumaralgal sa lalim ng emosyon. "At ikaw naman ang pinakagwapong daddy. Pero mas gwapo ako ng konti." Palihim na hirit ni Erin na nakatayo sa tabi namin, na naging sanhi ng mahinang tawanan ng mga tao sa unang hanay ng mga upuan. Ang seremonya ay napuno ng mga sagradong pangako. Nang dumating ang oras para sa pagpapalitan ng mga singsing, kinuha ni Ethan ang mikropono at tumingin sa akin. Pagkatapos ay lumuhod siya upang pantayan ang 4 naming anak na nakatayo sa aming gilid. "Sophia, 5 taon akong nabuhay sa kadiliman. Iniisip kung saan ako nagkamali. Ngunit ngayon alam ko na ang Diyos ay may isang mas malaking plano. Pinapangako ko sa iyo sa harap ng lahat na ibibigay ko bawat hininga ko para protektahan ka, mahalin ka at bawiin lahat ng panahon na nawala sa atin." Panimula niya, bago niya hinarap ang 4 na bata. "At sa aking 4 na prinsesa, sina Eman, Ella, Erin at Elise. Patawarin niyo si Daddy kung nahuli ako. Ngunit simula sa araw na to, hindi na kayo makakaramdam ng takot o lungkot. Kayo ang aking buhay, ang aking pinakamalaking kayamanan." Napaiyak ang halos lahat ng mga naroroon sa loob ng kapilya. Sinuot namin ang aming singsing sa isa't isa, ang parehong singsing na tinago ko sa loob na 5 taon bilang isang kwintas. Ngayon, opisyal nang nakalagay sa aking daliri bilang patunay ng aming walang hanggang pag-iibigan. Ngayon ay dinedeklara ko na kayo bilang mag-asawa. "You may now kiss the bride," saad ng pari nang may malawak na ngiti. Dahan-dahan tinaas ni Ethan ang aking belo. Hinawakan ang aking bewang at nilapit ako sa kanya para sa isang matamis, matagal at mapayapang halik. Isang halik na pagtatapos sa aming mga nakaraan at nagbubukas sa aming magandang kinabukasan. "Yehey! Kasal na si Mommy at Daddy?" Hiyaw ng quadruplets habang nagtatalon at sumiksik sa aming gitna. Kaya naman ang unang yakap namin bilang mag-asawa, naging isang malaking pamilyang yakap muli sa harap ng altar. Habang naglalakad kami palayo ng kapilya, hawak ang kamay ng aking asawa at pinaliligiran ng aming 4 na anak, lumingon ako sa langit at ngumiti. Ang kwento ng aking buhay maaaring nagsimula sa pagsubok, ngunit sa huli ang aking sinapupunan na nagdala ng 4 na buhay ang siyang naghatid sa akin ng pinakamaayos, pinakamayaman at pinakatapat na uri ng pag-ibig. Ang pag-ibig ng aking pamilya. 1 taon ang mabilis na lumipas, matapos ang marangya at madamdaming kasal sa ibabaw ng burol.
Ang buhay sa loob ng mansyon ng mga Montenegro hindi kailanman naging tahimik. Ngunit ito ang uri ng ingay ng bawat gabi ay pinagpapasalamat ko sa may kapal. Wala na ang takot, wala na ang mga lihim at higit sa lahat, wala na ang mga anino ng nakaraan. Si Victoria at ang mga kasabot niya, formal nang nahatulan ng korte at kasalukuyang nagbabayad sa batas. Habang ang Montenegro Corp ay mas lalong lumago sa ilalim ng pamamahala ng isang mas masayahin at inspiradong Ethan. Isang maagang Sabado ng umaga, nagising ako na wala na si Ethan sa aking tabi. Ngumiti ako ng dahan-dahan habang sinusuot ang aking silk robe. Alam ko na kung nasaan siya. Pagbaba ko sa malawak na kusina na gawa sa mamahaling marmol, sinalubong agad ako ng amoy ng bagong lutong pancake, tsokolate at ang pamilyar na tawanan ng aking pamilya. "No, Daddy. Sabi ko mas madaming chocolate chips sa side ko," utos ni Emma habang nakaupo sa ibabaw ng kitchen island, suot ng isang maliit na chef's hat na binili ni Ethan para sa kanya. "Masusunod, aking chief chef," natatawang sagot ni Ethan. Ang bilyonaryong CEO na kinatatakutan sa boardroom ay kasalukuyang nakasuot ng kulay pink na apron na may nakasulat na World's Best Daddy na regalo ng mga bata nung nakaraang Father's Day, habang may bahid ng harina sa kanyang pisngi. Sa kabilang gilid ng lamesa, si Erin, seryosong nagbabasa ng isang makapal na libro tungkol sa basic business management na hiningi niya sa library ni Ethan. Habang si Ella at Elise naman abala sa paggupit ng mga papel para sa kanilang gagawing thank you cards para sa kanilang mga guro sa school. "Good morning, aking Reyna," bati ni Ethan nang mapansin niya ako sa may pintuan ng kusina. Agad niyang binaba ang spatula, lumapit sa akin at ginawa na isang matamis na halik sa aking noo bago ko inabutan ng isang tasa ng mainit na kape. "Good morning, Mommy!" Sabay-sabay na bati ng apat bago nagunahan sa pagbaba sa kanilang mga upuan para yakapin ang aking bewang. "Mukhang napaka-busy ng mga prinsesa ko ha," nakangiti kong sabi habang hinahaplos ang kanilang mga buhok. "Anong plano ninyo ngayong araw kasama si Daddy?" "Pupunta po tayo sa resort, Mommy. Sabi ni Daddy may surprise daw po siya sa atin doon." Excited na sagot ni Ella habang tumatalon-talon pa. Tumingin ako kay Ethan nang may pagtatanong ang mga mata. Ngunit ang aking asawa ay nagpakita lamang na isang misteryoso at nakakahumaling ng ngiti. "Mag-almusal muna tayo, Sofia. Malalaman mo rin mamaya." Matapos ang isang oras na biyahe gamit ang aming pampamilyang luxury SUV, nakarating kami sa True Bliss Hot Spring Private Resort sa Calamba, Laguna. Ito ang resort na dati kong pinagtrabahuhan bilang event planner, ang lugar ko saan muli kaming pinagtagpo ng tadhana ni Ethan. Ngunit laking gulat ko nang makitang sarado ang resort para sa publiko ngayong araw at may isang malaking arko ng mga sariwang bulaklak sa entrance. "Ethan, anong meron dito? Bakit walang mga guest?" tanong ko habang pababa kami ng sasakyan. "Dahil ang buong lugar na ito ay para lang sa pinakamahalagang pamilya sa mundo," sagot niya habang kinukuha ang mga kamay ni na Elise at Ella. Nang pumasok kami sa main pavilion, doon ko nakita ang isang tambuhalang pagbabago. Ang gitnang bahagi ng resort na dati isang simpleng function hall, ganap ng ginawang isang barangyang playground at family activity center. Ngunit ang mas nakakuha ng aking atensyon ay ang tambuhalang gold-plated na plake na nakasabit sa tapat ng grand entrance. Doon, nakasulat ang bagong opisyal na pangalan ng resort estate na ipinangalan sa aming kwento, The Quadruplets Bliss Estate, dedicated to Sofia Reyes Montenegro and our four angels, Emma, Ella, Erin, and Elise, our sanctuary of love, resilience, and new beginnings. Napatakip ako sa aking bibig habang unti-unting nangangati ang aking mga mata sa nagbabadya muling luha ng kaligayahan. Lumingon ako kay Ethan. Lumapit siya sa akin. Niyakap ang kanyang isang braso sa aking bewang habang ang apat na bata ay patakbong pumasok sa loob para tingnan ang mga bagong laruan at pasyalan na ginawa para sa kanila. 5 taon mo silang pinalaki ng mag-isa, Sofia, bulong ni Ethan. Ang kanyang boses ay puno ng matinding pagmamahal at paggalang. Pinangako ko sa sarili ko na bawat ari-arian, bawat tagumpay at bawat takbang ng Montenegro Corp mula ngayon ay iaalay ko sa iyo at sa mga bata.
Ang estate na ito magiging saksi na kahit anong bagyo ang dumating, ang pamilyang binuo ng pag-ibig at katapatan ay hindi muling mababasag. Napasandal ako sa kanyang matikas sa dibdib, nararamdaman ang kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Salamat, Ethan. Salamat dahil hindi ka sumuko sa amin. Salamat dahil naging tapat ka sa pangako mo. Hindi ako susuko sa buhay ko, Sofia. Kayo ang buhay ko. Sagot niya bago hinalikan ng matagal ang aking mga labi. Isang halik na lasang tagumpay, kapayapaan at walang katapusang bukas. Mommy, Daddy, halika na po rito, ang ganda ng swing. Hiyaw ni Elise mula sa malayo. Daddy, dali, lalangoy na kami. Dagdag ni Emma na kasalukuyan na nagtatanggal ng kanyang sapatos kasama si Ella, habang si Erin naman ay seryosong binabantayan ng kanyang mga kapatid na parang isang maliit na bodyguard. Nagkatinginan kami ni Ethan at sabay na natawa, hawak ang kamay ng aking asawa. Naglakad kami patungo sa aming 4 na anak sa ilalim ng maliwanag at mainit na sikat ng araw. Ang kwento ng aking buhay ay maaaring nagsimula sa isang madilim na gabi ng maling akala at pagsubok. Ang aking sinapupunan ay nagdala ng 4 na buhay sa gitna ng kahirapan at kalungkutan. Ngunit sa huli, ang parehong sinapupunang yon ang naghatid sa akin sa pinakamayaman, pinakamatapat at pinakamagandang uri ng tadhana. Ako, si Sofia Reyes Montenegro, ang prinsesang naka-apron na ngayon ay reyna na ng buhay ng isang bilyonaryo, at ito ang aming walang hanggang panimula. Ang kwentong pag-ibig ni Ethan at Sofia ay nag-iiwan ng isang mahalagang aral na sa kabila ng pinakamadilim na bagyo ng maling akala, pagtataksil at matinding pagsubok ng buhay, ang katotohanan at ang wagas na pag-ibig, lalo na ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang mga anak at ang tapat na panindigan ng isang ama ay laging makakahanap ng paraan upang magwagi at mabuong muli ang isang pamilya. Isang tapat at buong pusong pasasalamat po sa lahat ng ating mga minamahal na tagapakinig at mambabasa na sumubaybay, nakiiyak at nakitawa mula sa unang kabanata hanggang sa matamis na pagtatapos ng kwentong ito. Ang inyo pong walang sawang suporta ang nagsisilbing lakas at inspirasyon upang patuloy tayong makapagbahagi ng mga kwentong nagbibigay pag-asa, at naway baunin ninyo sa inyong mga puso na sa tamang panahon, ang bawat hirap ay may nakalaang sapat at masayang gantimpala.